Nakakainis. Ang init-init na nga, may manyakis pa sa paligid. Galit na sabi ni Sharina sa gitna ng mahabang pila pasakay ng barko. Kasama 3 kaibigan ay napagkasunduan nilang mamasyal sakay ng isang cruise ship. Hindi yun ang first time nila, pero pare-pareho pa rin silang excited na pumunta sa Manila Port. Ngunit dahil sa manyak na nanghawak sa pang-upo niya na hindi naman niya nakita kung sino, nawalan siya bigla ng gana. Kung ganoon lang din pala ang mangyayari, sana ginamit na lang nila ang private yacht ng pamilya niya. Hayaan mo na lang yun, Sharina. Masisira lang ang araw mo kapag pinansin mo pa siya. Wika ni Alma, ang bank manager niyang kaibigan. Nakasimangkot niya itong tiningnan. Pabayaan mo ako, Alma. Kung ikaw kayang hipuan, hindi ka ba magagalit? Mariin niyang sabi saka inilibot ang paningin sa mga kasabayan nilang pasahero ng barko. Sa hindi sinasadya ay nagtama ang paningin nila ng lalaking nakasuot ng itim na sombrero. Mukhang kanina pa siya nitong pinagmamasdan. Hay nako, Sharina. Hindi nakita ng dalawang mong mata kung sinong humawak sa maumbok mong puwetan. Remember, masama ang bintang sa kapwa. Mahina niyang saway sa sarili habang sinasalubong ang mga titig ng lalaki. Nakataas pa ang dalawa niyang kilay na nakatingin dito. Anong tinitingin-tingin mo riyan, ha? Hindi na nakatiis na tanong ni Sharina sa lalaki. Miss, ang init-init na ng panahon, sinabayan pa ng init ng ulo mo. Gusto mo bang ma-heat stroke? Tanong nito sa kanya. Sayang, ang ganda mo pa naman sana. Dagdag pa ng lalaki na kahit pabulong ay umabot naman sa pandinig ni Sharina. May sinabi pa ito pero hindi na niya masyadong narinig. Hindi niya mawari kung galit pa ito o nang-aasar lang dahil nasa mahinahon ang tono ng pananalita nito. Kung ayaw mong ikaw ang balingan ko ng galit, ilihis mo sa ibang direksyon ng paningin mo, mister. Tusukin ko yung mata mo riyan, nakita mo. Muli niyang pagsusungit sabay ingos. Gwapo sana ito pero may pagkapatola. Ang masikinaiinis pa niya ay kung paano siya nito titigan. Para bang nanonood yun hanggang sa kaloob-looban niya. Hindi na sumagot pa ang lalaki hanggang sa makita niyang inalalayan ito ng isang guard paakyat ng barko. Nagtakatuloy siya kung bakit pa ito kailangang alalayan kalalaking tao. Sinundan ito ni Sharina ng tingin. Bukod sa inis na nadarama, may kung anong pakiramdam ang sumisingit sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Hindi naman siya bulag para hindi mapansing agaw-pansin talaga ang itsura ng lalaki. Mapupungay ang mga mata nito, matangos ang ilong at mapupula ang mga labi. Karamihan din sa mga kababaihang kasabayan nila roon ay sa lalaki nakatingin. Matangkad kasi ito na animoy isang basketball player. Bukod roon, malaki rin ang pangangatawan. Yung tipong kayang-kayang ipagtanggol ng sino mang nasa mga bisig nito. Kahit narating na nila ang cabin niya, ay wala pa rin si Sharina sa mood. Agad naman yung napansin ng kanyang mga kaibigan na sinamahan pa siya sa loob ng cabin niya. Hoy Sharina, anong nangyari sa'yo? Kanina ka pang ganyan na. Narito tayo para mag-enjoy, pero parang Biyernes Santo yung mukha mo. Puna sa kanya ni Alma. Hindi siya kumibo, nagunwari siyang hindi ito narinig. Dahil pa rin ba to sa lalaking humawak sa puwetan mo? Ano ka ba naman, girl? Baka naman aksidente lang yun. Palagpasin mo na lang. Sabat naman ni Claire na isang pintor. Naningkit ang mga mata ni Sharina. Aksidente? Hindi yun aksidente. Hay nako, kung ako sa'yo, kakalimutan ko na lang ang nangyari. Wala ka rin namang magagawa dahil hindi mo nakita ang gumawa nun sa'yo. Sabi naman ni Sam, may-ari ng isang sikat na cafe sa bansa. Kainis. Ipinadyak pa niya Sharina ang mga paa at pinagtuunan na lamang ng pansin ang pag-aayos ng kanyang mga gamit. Baka nga hindi niya ma-enjoy ang cruise nilang yon kapag inisip pa niya ng inisip ang nangyari. Ang sinasakyan nila ay isang sikat na cruise ship na pag-aari ng MV Cruise Line. May kani-kanyang VIP cabin silang 4. Mas lamang nga lang ang laki ng kay Sharina na parang isang maliit na apartment na kompleto sa gamit. Sa kanila kasing 4, siya ang pinakamayaman. Ang ama niya ay isang oil magnate at pag-aari din nila ang isang napakalaking chain of bookstore sa Pilipinas na siya ang namamahala. Ang Pamana Bookstore. Sharina, sana naman sa trip na to may matipuhan ka kahit isa man lang sa mga lalaki makikilala natin. Wika ni Alma sa kanya. Pwede ba, sa halip na problemahin mo ang love life ko, ang magulo mong love story intindihin mo, Alma? Baka nakakalimutan nyo, sa ating 4 ako ang hindi pa nakakaranas na umiyak dahil sa isang lalaki. Hindi mo nga talaga mararanasang umiyak dahil hindi ka pa naman umiibig eh. Ang ibig sabihin, sa ating 4, ikaw lang ang hindi nakatikim ng
Tigilan niyo nga akong tatlo. Masaya ako kahit wala akong kasintahan, okay? Ang mahalaga ay alam kong maganda at kamahal-mahal ako. Os. Sabay-sabay na wika ng tatlo. Basta guys, mamayang gabi pupunta tayo sa bar ng barkong to at iinom. Period. Mariing sabi ni Alma. Bahala nga kayo sa buhay niyo. Inirapan ni Sharina ang mga ito. Pwede ba, Sharina? Tama na yung pagiging Maria Clara mo. Mag-enjoy ka naman kahit minsan. Ani Claire. Ano pa pang ginagawa ko? Nag-enjoy naman ako, hindi ba? Hindi naman yun ang tinutukoy namin. Sabi naman ni Sam. Napailing na lang siya. Wala ring mangyayari kung tututol siya sa mga ito. Dahil 3 laban sa 1. Talo pa rin siya. Okay, fine. Wala na akong sinabi. Good. Malay mo baka dito mo na makilala ang dawan mo. Yun pa naman ang inaasahan namin mangyari sa trip nating to. At saka tumatanda ka na, no? Kaya dapat lang na malagyan na ng icing ang cupcake mo, no, Sharina? Birong totoo ni Alma. Sa kanilang 4 ay ito ang may pinakabalahurang bibig. Parang hindi anak mayaman. Naiinis si Sharina pero alam niyang may katotohanan ng sinabi ng mga to. Sa isip-isip niya, kung pwede lang siyang magpalit ng mga kaibigan ay matagal na niyang ginawa. Kaya lang mahal niya mga ito, kaya wala siyang choice kundi ang sumang-ayon sa 3. Ewan ko sa inyo, ang dami niyo pang sinasabi. Umalis na nga kayo dito, doon na kayo sa mga cabin niyo. Taboy ni Sharina sa mga ito. Kung hindi niya yun gagawin, siya rin ang maaasar dahil alam niyang hindi titigil ang mga ito. Well, para naman makarating ka na rin sa langit. Tudyo pa ni Claire sabay tawa ng malakas. Di kayo na nakarating sa langit, kaya labas. Hindi naman na nakipagtalo pa ang 3 sa kanya. Paglabas ng mga ito ay nagpahinga siya. Sa tindi ng pagod, nakatulog agad siya. Nagising na lamang siyang may naririnig na nagbubulungan sa kanyang tabi. Pagmulat ng kanyang mga mata, naroroon na naman ang 3 niyang kaibigan, halatang bagong ligo. Anong oras na? Tanong niya sa mga ito. 5:00. Si Alma ang sumagot habang kinukuskus nito ang basang buhok. Naligo kayo nang hindi ako kasama? May swimming pool sa upper deck ng barkong yon. Malamang doon galing ang mga ito. Nilingon siya ni Sam. Gigisingin na sana kita kaya lang sarap na sarap ka sa pagtulog mo. Baka kasi mag-aladragona ka na naman mahirap na. Isa pa, maigi na yung nakapag-beauty rest ka. Ayoko namang maging lantang gulay ka pag gimmick natin mamaya. Paliwanag nito. Lantang gulay ka dyan? Hello? Fresh from the Virgin Resort to, no? Kaya nga dapat mamaya go na go ka, Sharina. Maghahanap tayo ng hottie para sa'yo. Marami kaming nakita kanina sa pool area ng mga hunks saka mga afam. Siguradong ikaw ang magsasawa sa pagpili mamaya. Singit naman ni Alma na tila excited pa para sa kanya. Ayan na naman po sila. Sinabayan niya yon ng pag-iling. Sinabi ko naman sa inyo, experience ang isinama ko sa cruise na to, hindi lalaki. Di tamang-tama. Kung gusto mo ng experience, ipaparanas namin sa'yo yun mamaya. Malakas na nagtawa na ng mga kaibigan niya. Bahala nga kayo. Tumayo na si Sharina at nagpa siyang maligo na rin sa banyo. Pagkatapos maligo ay nagpalipas lang siya ng oras at inihanda na ang sarili. Isa talaga sa itinerary na 3 niyang kaibigan ang magbar sa loob ng barko dahil matagal pa naman silang makakarating sa una nilang destinasyon. Ilang oras pa ang lumipas ay nasa bar na sila. Wala nang nagawa pa si Sharina nang ipili siya ni na Alma ng bagong susuotin. Kaya hayon, halos mapunit ang suot niyang itim na dress na hakab sa kanya at hindi man lang umabot sa kanyang tuhod ang laylayan. Maya't maya tuloy yung paghila niya roon pa ibaba. Dumiretso sila sa bar counter kung saan nag-order ang kanyang mga kaibigan ng alak. Martini yon na mabilis nilang nilagok. Nakatigda 2 shot sila bago pumunta sa isa sa mga bakanting mesa. Napansin ni Sharina ang pagmamasid sa paligid ng kanyang mga kaibigan na tila may hinahanap. Ayaw naman niya maging KJ, kaya mas minabuti na lamang niyang manahimik. Ito talaga ang ayaw niya kapag gumigimik sila sa bar. Kanya-kanya ang 3 sa paghahanap ng kapartner na lalandiin. Girls, ang daming hottie sa lugar na to. Ang gagwapo. Hindi talaga tayo nagkamali na pumunta rito. Tumingin si Alma sa kinatatayuan ni Sharina. Siguro naman may matitipuhan ka na sa mga narito ngayon. Huwag ka nang maging pihikan, Sharina. Hindi siya nagsalita. Hoy, huwag mo kami daanin sa silent treatment na yan ha.
Pumili ka na sa mga poging nakapalibot sa atin. Ngayon na! Wika ni Claire na muling luminga sa paligid. Wait, ayun o, nag-iisa. Lapitan mo na, bilis! Ano? Bakit hindi na lang ikaw? Ikaw naman ang nakakita. Inirapan siya nito. Paano ka makakahanap kung ganyan ang attitude mo? Sige na, baka makawala pa yan. Ayoko nga, itsura pa lang hindi na pasado sa akin. Ganon? Mataas ang standard, girl? Basta, kung hindi rin naman siyang lalaki magpapatibok ng puso ko, hindi na lang. Saka, hindi pa nandali ang ligayang hanap ko. Hindi ako ganun kababang babae, guys. Alam niyo yan. Hindi naman namin sinabing magpakalunod ka. Makipagkilala ka lang, ganun. Sabi naman ni Sam. Ayoko pa rin, kaya pabayaan niyo na ako rito. Ganito na lang. Kung sino ang ikalimang lalaking lalapit sa bartender na mag-o-order ng alak, ay siya ang kikilalanin mo ngayong gabi. Ano, deal? Seryosong wika ni Alma kay Sharina. Napatingin siya sa dalawa pa nilang kaibigan sa pag-asang magkakaroon siya ng kakampi. Pero sumisigaw sa mukha ng mga ito ang pagsang-ayon. Bakit niyo ba pinagpipilitan na magka-boyfriend na ako? Ako ang may katawan kaya ako ang masusunod. Sabihin na nating hindi ka na rin naman bumabata kaya namin ginagawa to. Sagot ni Sam. 29 lang ako, hindi ba bata pa yun? Hindi, lalo na kung never been kiss and never been touched ka pa. Isa pa, sino bang may sabi sa'yo na bata ka pa? Kung 2 taon na lang ay mawawala ng edad mo sa kalendaryo. Wika naman ni Alma. Sandali siyang nag-isip, pagkuway huminga ng malalim. Seryoso ba talaga kayo? Yes, we're serious. Sabay-sabay na tugon ng mga ito. Kaya pwede ba, huwag ka nang mag-Maria Clara dyan? Sabi pa ni Claire. Oo nga, grab this chance, Sharina. Wala namang mawawala sa'yo eh. Sulsul ni Sam. Wala nga ba? Naghagik-hikan lang ang mga kaibigan niya na kanyang ikinailing. Wala na nga sigurong atrasan yon, kaya umorder na lang siya ng alak, pampalakas ng loob. Subalit, ilang shot pa lang ay ramdam na niyang tinamaan na agad siya ng alak. Mahina ang alcohol tolerance niya kaya sigurado siyang mamaya ay tutulugan na niya ang mga pasaway niyang kaibigan. Ilang minuto ang lumipas at dumating na ang pang-5 lalaki sa bilang nina Alma. Lumapit ito sa counter. Umorder ito ng alak sa bartender. Napalunok si Sharina. Dahil bukod sa maliit ito, halatang hindi ito mabango na tulad ng pinapangarap na mga kagaya niya. Pati ang 3 niyang kaibigan ay napasenyas na invalid sa bilang ang lalaki. Kaya nagbilang ulit sina Alma at naghintay ng ika-5 lalaki. Napapikit na lang si Sharina. Ngunit nang impit na magtilian ng kanyang mga kasama ay bigla siyang napamulat. Tumingin siya sa direksyon kung saan nakatingin ang mga ito. Nakita niya ang isang matangkad at makisig na lalaking nakikipag-usap sa bartender. Bahagya itong nakatagilid kaya hindi niya masyadong makita ang muka. Subalit parang pamilyar ito. Palihim niyang pinasadahan ng tingin ng kabuuan nito. Well, ayos na rin, kaysa sa panda kanina. Sa isip-isip niya, tinapik siya ni Alma sa balikat. Siguro naman, pasok na sa panlasa mong lalaking yan, Sharina ha? Ano, kilos na girl, gwapo oh, mukhang tigasin sa muscles. Wika ni Claire na tila kinikilig habang nakatingin sila sa lalaki. Seryoso ba talaga kayo? Hindi na ba magbabago ang isip niyo? Mukha ba kaming nagbibiro? Balik tanong naman ni Alma sa kanya. Saka tiyak na akong gusto mo siya dahil kung hindi pa kita tinapik, siguro lumuwa na yung 2 mong mga mata at tumulo na rin ang laway mo. Kaya go na, para naman maranasan mo nang hindi mo pa nararanasan. Sabi naman ni Sam. Magkahalong lungkot at inis ang naramdaman ni Sharina. Ginagawa niyo pa to dahil pagod na kayong samahan ako, girls? Malungkot niyang tanong. Hoy gaga, huwag kang ano riyan, Sharina. Tinutulungan ka lang namin na magka-love life. Ayaw naman naming mapanis ang eggcells mo at ma-expire yung matris mo, no? Kaya never ka naming susukuan. Isa pa, ayaw mo bang maranasan kung gaano kasarap ang may minamahal at may nagmamahal sa'yo? Paliwanag ni Alma. Pero, wala nang pero. This is it. Ito na ang oras mo kaya tumayo ka na riyan. Nang hindi sumunod si Sharina, ang 3 na mismo ang humila sa kanya patayo. Marahan pa siyang itinulak ng mga ito sa kinaroroonan ng lalaki. Muntikan pa siyang matumba dahil biglang umikot ang paningin niya, kaya mabilis siyang kumikit sa muling nagmulat.
Umayo siya ng tayo. Kasabay ng paghinga ng malalim ay ang paghakbang ng kanyang mga paa sa tabi ng lalaki. Umorder siya ng isang shot ng martini sa bartender. Thank you. Pasasalamat niya sa bartender nang ibigay nito sa kanya ang order niya. Inisang lagok ngayon. Muling umikot ang paningin niya, kaya mahigpit siyang napakapit sa gilid ng bar counter. Ma'am, okay ka lang? Tanong sa kanya ng bartender. Yeah, ayos lang ako. Pagsisinungaling niya kahit ang totoo, anumang oras ay babagsak na siya sa sahig. Sandaling ikinalman ni Sharina ang sarili, saka sinubukang maglakad. Ngunit hindi pa siya nakakadalawang hakbang nang bigla siyang mabuwal at mapasubsob sa kung saan. Nagulat na lamang siya nang maramdaman niyang may matigas na bagay ang gumalaw roon. At sa halip na lumayo, mas idiniin pa niya ang mukha roon dahil sa mabangong amoy na nasisinghot. Miss, tawag ng isang lalaki sa kanya. Ha? Wala sa sariling sambit ni Sarina. Miss, you're drunk. No, I'm not. Yes, you are. Ihahatid na kita sa Hindi na niya narinig pa ang sinasabi nito dahil nawala na siya ng malay. Kinabukasan na siya nagising mula sa kurot ni Alma. Nasa kabina naman niya ang tatlong maiingay. Aw! Reklamo niya. Ano ka ba naman, Sharina? Konting-konti na lang at magkaka-boyfriend ka na sana, pero sinayang mo pa ang chance. Bumangon siya, subalit biglang umikot ang kanyang paningin. Napahawak siya sa kanyang ulo. Ano bang nangyari? Ayun, nasubsob ka lang naman. Kinikilig na sabi ni Claire. Saan? Takang tiningnan ni Sharina ang mga kaibigan dahil sa halip na mag-alala, nakangiti pa ang mga ito. Ano, malaki ba? Nahawakan mo ba? Makahulog ang tanong ni Claire habang nakangisi. Ha? Anong malaki? Wala ka bang naaalala, Sharina? Sabi naman ni Sam. Umiling siya sabay hawak sa ulo. Nang hindi mawala ang sakit niyon, kinuha niya ang unan at itinakip sa kanyang muka. Ngunit naririnig pa rin niya ang boses ni Claire. Well, you've missed the best part of it. Para ka lang namang nanghuli ng palaka kagabi, Sharina. Literal. Dinakma mo ba naman yung alagang palaka ni Pogi? Tumatawang paalala ni Sam. Sigurado naman akong hindi palaka nakapanyan kagabi, Sam. Makahulugan at nakangising sambit ni Claire. Wala talaga, kaya kung pwede, iwanan na ninyo ako. Masakit ang ulo ko, gusto ko magpahinga. Wala ba kayong mga sariling cabin? Please give me sa privacy kahit ngayon lang. No, sabay-sabay na sagot ng mga kaibigan niya. Babangon ka na at maliligo dahil pupunta tayo sa upper deck ng barko. Tiyak kaming maraming hottie ron. This is our second day cruise tour. Tapos mag-i-stop over na tayo sa isang island. Parang mas bet ko na lang dito sa barko, mas maraming gwapo. Wika ni Alma. Please, gusto ko pang matulog at Hindi na natapos pa ni Sharina ang kanyang sasabihin nang hilahin siya ng 3 patungong banyo. At kung hindi siya nagkusang kumilos, baka ang mga ito na rin ang magpaligo sa kanya. Pagkatapos niya magbihis, tinungo na nila ang upper deck. Pero humiwalay siya sa mga kaibigan. Gusto niya mag-sightseeing kaysa mag-selfie kasama ang 3. Bahagya namang nawala ang sakit ng ulo niya, lalo na nang makita ang asol na karagatan. Mas lalo siyang naaliw nang mapansin ang isang grupo ng dolphin doon. Ni hindi na nga niya namalayang napahiwalay na siya sa mga kaibigan. Nakangiti siyang nanonood sa mga dolphin na animoy nagsasayaw sa paglangoy ng mga ito. Malaki ba? Tanong ng isang boses ni lalaki. Tumango si Sharina nang hindi ito nililingon. Yeah. Kaya ba halos ayaw mo nang umalis sa kandungan ko kagabi? Muli ay wika ng boses. Mabilis na napalingon si Sharina sa lalaki kasabay ng pamumutla ng kanyang mga pisngi. Nanginig din ang magkabila niyang tuhod, lalo na nang tuluyang makita ang mukha nito. Ito ang lalaking nakasombrero kahapon na tinarayan niya. At mas lalo pa yata siyang namutla nang mag-sink in sa isipan niya ang mga nangyari kagabi. Sa mga sandaling yon, ang gusto na lang niyang mangyari ay lumubog sa kinatatayuan. Gosh, bakit nga ba sa kandungan pa nito naglanding ang mukha niya? I'm sorry, mister. I don't know you. Pagsisinungaling ni Sharina at tatalikod na sana, pero hinawakan siya nito sa braso. Hindi ka man lang ba hihingi ng paumanhin sa ginawa mo? Tanong nito sa barito ng tinig. At bakit naman ako hihingi ng paumanhin sa'yo? Wala naman akong ginagawang masama. Sharina, andito ka lang pala. May kalakasang wika ni Alma sabay ligon sa katabi niya.
Pagkatapos inilingon nito ang iba pa nilang mga kaibigan na makahulugan. Oh, hindi ba ikaw yung nasa bar kagabi? Yung nadakmaan ng palaka? Walang prenong tanong ni Claire pero natatawa. Yeah, muntik na nga magwala eh. Sakay nito sa sinabi ni Claire. So, natatandaan niyo ako? Tanong ng lalaki sa mga kaibigan niya. Oo naman. Oh, really? Ito kasing kasama niyo, hindi daw niya ako natatandaan eh. Napailing na lang si Sharina. Okay, fine. Sorry. Okay na ba tayo? Dahil gusto ko lang linawin sa'yo, mister. Wala akong masyadong maalala sa mga nangyari kagabi. Lasing ako at hindi ko na alam ang ginagawa ko. It was a pure accident. Palusot ni Sharina. Pero bakit pakiramdam ko galit ka sa akin? No, bakit naman ako magagalit? Maliban na lang kung hindi mo ako bibitiwan. Tiningnan ni Sharina ang kamay ng lalaki na nasa braso pa rin niya. Oh, sorry. Binitiwan naman siya ng lalaki. Thank you. You're welcome. Wika nito na may kakaibang ngiti sa mga labi. Ang ganda mo pala lalo kapag hindi galit. Hindi na yun pinansin pa ni Sharina. Dire-diretso siyang humakbang palayo sa mga kaibigan at sa lalaki. Ang totoo talaga ay hiyang-hiya siya. At aaminin niya, gwapo talaga ang lalaki sa malapitan. Tama lang ang ginawa mo, Sharina. Tama lang na iwanan mo sila. Kausap niya sa sarili habang pinapakalma ang kumakabog na dibdib. Nang tumigil ang kanyang mga paa, natagpuan niya ang sarili sa parte ng barko na walang ibang tao kundi siya. Pumikit siya sabay hinga ng malalim. Pinuno niya ng hangin ang dibdib at nag-meditate. Samantala, nakangisi si Arnold habang umiiling-iling. Hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ang nangyari ng nagdaang gabi sa bar. Kasing lalim yata ng dagat ang iniisip mo, dude. Sabi ng kaibigan niyang si George, nakasama niya sa bridge deck. Siya ang kapitan ng barkong yon at ito naman ang chief officer. Naalala mo yung babaeng kinukwento ko sa'yo? Tanong ni Arnold saka tumingin sa kaliwat kanan ng karagatang pinaglalayagan nila, bago namulsa. Yes, why? Siya rin ang babaeng nasubsub sa kandungan ko kagabi sa sobrang kalasingan. Literal na nadakman niya si Manoy pare. Wow, what a coincidence. So, nakilala ka ba niya? I think so. Hiyang-hiya siya lalo tinutokso siya ng mga kaibigan niya kanina eh. Iniwan na nga niya yung tatlo kaya bumalik na rin ako rito. I remember her kasi magkasabay nga kami kahapon, hindi ba? Pero hindi ko alam kung alam niya na ako nakahawak sa pangupo niya. That was exciting pare. Parang ginantihan ka. Hinawakan mo ang bat niya, siya naman dinakmaan ka. Hanep pa. Sarap niyo namang magantihan, dude. Gagi, aksidente lang naman yun, no? May respeto ako sa mga babae, ano ka ba? Siya naman lasing kagabi. Hindi naman ako gaya mo. Oo na. Ano, nalaman mo na ba ang pangalan niya? I do, but not officially. Narinig ko lang ang pagtawag sa kanya ng mga kaibigan niya. Nako, dude. Kung ako sa'yo, sunggaban mo na. Wika ni George na hinawakan pa ang kanyang kamay. Ilang taon na bang puro navigational button sa telescope ang inaatubag nitong kamay mo, Arnold? Inis na winaksi niya ang kamay ni George. At anong ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin, masyado nang invested ang sarili mo sa pagmamahal sa barkong to. Try to make some fun, pare. Well, kung ano nararanasan ko, ganun ka rin sa mga susunod na taon. Seryoso niyang turan habang nakatingin sa kaibigan. Sa halip na mabahala ay humalakhak si George. Arnold, hindi mapipigilan ng pagsampa ko sa barko ang mga aktibidad ko. Kaya sana ganun ka rin. Inakbayan pa siya nito. Huwag mo akong ituwalad sa'yo na makakita lang yata ng nakapalda kahit poste, pinapatos na. Hindi ako ganong klase ng lalaki, George. At dahil sa gaya mo, kaya tayo nababansagan na si manloloko. Pati tuloy kaming matitino na dadamay sa inyo. Ouch! That hurts pare. Sabi nitong nakahawak pa sa dibdib na para bang totoong nasaktan, pero nakangiti naman. Napailing na lang si Arnold. Seryosong relasyon ang gusto ko at hindi panandalian lang pare. Well, you're right. Pero hindi rin naman masama kung magpapakasaya ka. Hindi naman yun bawal eh. Hirit pa ni George. Pero alam mong after this cruise, you will be the next captain of this ship pare. Magre-resign na ako. At kapag iba na ang career ko, I want to settle down.
Hopefully, that girl with the name Sharina will be the one for me. Oo nga pala, I almost forgot that. Malulungkot talaga ako pare. Pero mukha nga tinamaan ka sa kanya. Well, kung ako sa'yo, kumilos ka na. Ilang araw lang ang cruise na to. After this, baka mag-separate ways na kayo. Lalo't matatali ka na sa bago mong karir. Napabuntong hininga na lamang siya sa mga tinuran ng kababata at kaibigan. Sa isip-isip niya, hindi pa naman siya pagod sa klase ng trabaho niya. Ang totoo nga masaya siya, pero kailangan pa rin niyang iwan kahit na masaya siya. 5 years din siyang naging kapitan ng barko. Kaya masakit din sa kanya na iwan ang nakasanayang trabaho na gustong-gusto niya. Arnold, bumalik ka mamayang gabi sa bar na pinuntahan mo. Malay mo, naroon ulit ang babaeng yun. Pagkasabi na yun ay tinalikuran na siya nito. Akala ni Arnold tuluyan na itong aalis, pero muli siya nitong nilingon. Just make her feel what she needs to feel. Makahulog ang wika nito sabay kindat. Ewan ko sa'yo, sira ulo. Malakas na halakak naman ang isinagot ni George sa kanya hanggang nilayasan na siya nito. Pagkalipas ng 1 oras ng pagpapakalma at pag-alis ni Sharina ng hiya sa katawan, nagpasya na siyang bumalik sa kanyang cabin. Mabuti na lang at wala pa ang kanyang mga kaibigan, kaya naisipan niyang matulog muli pagdating doon. May ilang oras din siguro siyang nakatulog nang magising mula sa tapik sa kanyang balikat. Sharina, bangon na, lunch na. Sabi ni Sam na bumungad sa kanyang nanlalabo pang mga mata. Ano ka ba naman, Sharina? Wala ka pang ang boyfriend pero para ka ng preggy. Sige ka, tataba ka niyan dahil panay ang tulog mo. Wika naman ni Claire. Alam niyo naman kung bakit ganito ako, hindi ba? Kung hindi niyo ako nilasing kagabi, sana wala akong hangover. Sige na, wag nang marami pang sinasabi. Tumayo ka na rin at mag-ayos ng sarili mo at sabay-sabay na tayong kumain. Mahinahong sabi ni Alma. Sumunod naman si Sharina. Inipitan lang niya ang mahabang buhok at pinunasan ng wipes ang mga pisngi. Let's go, wika niya sa mga ito. Magkakasunod silang lumabas ng kanyang cabin patungo sa restaurant ng barko. Pagdating doon ay iginala niya ang mga mata sa paligid. Mukhang may hinahanap. Tudyo ni Claire na nakita pala ang ginawa niya. At sino na mga hanapin ko? Paingos na tugon ni Sharina. Sino pa? Di yung hottie kanina. Kinikilig na segunda ni Sam. Tigilan niyo nga ako. Hindi na magandang ginawa niyo. Girl, walang masama sa ginagawa namin dahil ang lahat ng to ay para sa ikabubuti mo at ng matris mo. Gatong ni Alma na tumatawa. Manahimik ka, Alma. Gutom lang yan. Nagtawanan ng kanyang mga kaibigan. Wala na kaming sinabi. Basta kapag nilapitan ka ulit ni Pogi, huwag ka nang tumanggi, okay? Sa halip na patulan ng mga ito ay inabala na lang ni Sharina ang sarili sa pagpili ng kakainin niya. Kumuha siya ng tortang talong, nilagang baka at buttered shrimp sa isang mahabang buffet table na puno ng iba't ibang klase ng pagkain. Pagkatapos doon ay naupo na sila sa pang-apatang lamesa. Agad niyang nilantakan ng tortang talong. Katulad din kaya yan ng ano ni Hottie? Pabulong na tanong ni Sam na ikinasamid ni Sharina. Pulang-pula ang kanyang mukha na inabot ang tubig at mabilis yung ininom. Hinimas-himas niya rin ang dibdib na sumakit. Wala na talaga ko yung pinipiling lugar, ano? Pati ba naman sa ating pagkain yan pa rin ang pag-uusapan natin? Ano bang pinakain sa inyo ng lalaking yun para hindi niyo siya makalimutan? Inis niyang tanong. Ay, ang sungit ng lola. Kaya wala kang boyfriend eh. Wika ni Alma. Girl, sayaan na muna natin siya. Don't push her too hard. Baka sa katutulak natin, lalo siyang walang makita. Sabad naman ni Claire. Tumango naman ang kanyang mga kaibigan kasabay ng pananahimik. Nakahinga siya ng maluwag. Buong araw naman naging abala sa trabaho si Arnold hanggang sumapit ang hapon. Bumalik naman si George para ito ang humalili sa kanya bilang in command ng barko. Ito ang nagmamaniobra roon kapag gabi. Arnold pare, ipapaalala ko lang. Enjoy your night. Pahabol pa nito bago siya tuluyang umalis sa bridge deck. Iiling-iling na tinungo niya ang kanyang cabin. Naligo muna siya saka naisipang magpahinga. Nang magising, nagbuklat siya ng makakain sa kanyang mini refrigerator. Nakakita naman siya ng pinabalot niyang steamed fish at fresh salad mula sa restaurant.
Ininit muna niya sa microwave oven ng isda, saka nagsimulang kumain habang nag-iisip. May katotohanan naman ang sinabi ni Church kanina. Pero hindi pa rin ako ang tipo ng lalaki na basta-basta nalang gagawa ng isang bagay na hindi ko pinag-iisipan. Mahirap din namang maipit sa bandang huli. Wika ni Arnold sa lalaki. Subalit nang makatapos siyang kumain, natagpuan na lang niya ang sarili na bihis sa loob ng bar na pinuntahan niya kagabi. Nagpalingaling nga siya sa paligid, ngunit wala roon ang hinahanap niya. 1 shot of whiskey. Wika niya sa bartender. Alright, Kap. Sagot nito. Napangiti siya. Kilala siya halos na mga tauhan sa barko roon. Here's your 1 shot of whiskey, Kap. Thanks. Inisang lagok niya yon. Agad na gumuhit ang mainit na pakiramdam sa kanyang lalamunan. Isa pa. Wika niya sa bartender. Hindi na namalayan ni Arnold kung gaano na ba karami ang nainom niya nang marinig ang pamilyar na tinig sa kanyang tabi. Ang kanina pa niyang hinahanap na mataray pero magandang dilag. 1 shot of martini please, sabi ng boses ng babae. Napatingin si Arnold dito sa namumungay na mga mata. Hi. Nakangiti niyang bati. Subalit hindi siya pinansin nito kaya muli siyang nagsalita. Hi, good evening. Nakangiting humarap sa kanya si Sharina. Good evening. Mukhang marami ka nang nainom. Wika nito. Hindi naman. Ang tagal mo kasing dumating eh. Wala na sa sariling tugon niya. Anong sabi mo? I mean, tumikhi muna si Arnold. Bigla siyang nablangko sa harap nito. Lumakas rin ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa epekto ng alak o dahil mismo sa babae. Nalilito siya. Ang ibig kong sabihin, kanina pa ako naghihintay sa kaibigan ko. Maiksing tugon ni Sharina at hindi na siya pinansin pa. Napabuntong hininga si Arnold at tahimik na ipinagpatuloy ang pag-inom habang pasulyap-sulyap sa babaeng katabi. Would you mind accompanying me to get some fresh air outside this bar? Lakas loob niyang tanong. Yun kung okay lang naman sa'yo. Mabilis niyang dagdag. Hindi sumagot ang babae at tumingin lang sa ibang direksyon. Kung nag-aalangan ka samahan ako, maaari ka namang tumanggi. Hindi kita pipilitin, miss. No. Sa wakas ay wika ni Sharina. I'll go with you. Basta ipangako mo na wala kang gagawing masama sa akin. Pangako. Nakangiting sagot niya. Okay, pero ayoko nga palang sumama sa hindi ko kakilala. Napangiti siya. I'm Arnold. Ikaw, anong pangalan mo? Sharina. Nice to meet you, Sharina. Ngayon na magkakilala na tayo, pwede na ba tayong lumabas ng bar na to? Doon lang tayo sa presko ang hangin. Sure, bored din naman ako eh. Tulog ang mga kaibigan ko sa kani-kanilang cabin. Tayo na. Pagpayag nito matapos lagukin ng in-order na martini. Alright. Sabay pa silang tumayo. Medyo lasing nga lang si Arnold at mabuway na ang pagkakatayo niya. Gaano ba karaming nainom mo? Tanong ni Sharina bago siya inalalayan. Gagawin mo pa yata akong yaya mo. Not much, but thank you anyway. Wala yon. Pero sa susunod, magtitira ka din ng panglakad. Yes, ma'am. Nakuha pa ni Arnold na sumaludo kay Sharina. Napailing naman ito. Tahimik silang naglakad patungo sa roof deck ng barko at naupo sa isa sa mga upuang naroon, na ang tanging tanglaw ay ang liwanag ng buwan. Ang ganda. Bulalas ng babae na nakatingin sa maliwanag na kalangitan. Yeah, maganda nga. Turan ni Arnold habang nakatingin sa maamong mukha nito. I didn't know that there's a place on earth that has a magnificent view like this. Ang swerte naman ng mga tauhan ng barkong to. Pero sa palagay mo, paano ba pinatatakbo ng kapitan ng barkong to? I mean, hindi kaya mahirap? Ngumiti si Arnold sa narinig. Minsan mahirap, minsan naman hindi. Siyempre dagat to. Anytime nagbabago ang panahon na hindi naman talaga naiiwasan. Nakakatakot din pala. Hanga na rin ako sa mga crew dahil natatagalan nila mga trabaho nila rito. That's called passion. Kung mahal mo ang trabaho mo, magtatagal ka talaga. Tama rin naman. Tumangot-tangong tugon ng babae. Do you want me to tell you a little secret, Sharina? Ano naman yun? Na ang tulad kong kapitan ng barko ay sobra-sobra ang sayang nararamdaman
sa tuwing na iahatid ko ng ligtas ang aking mga pasahero sa kanilang mga destinasyon. Matagal na hindi nakaimik ang babae habang titig na titig sa kanya. Seryoso ka? Ikaw ang kapitan nito? Definitely am. Gusto mo bang itour kita sa cabin ko? Hindi ka talaga nagbibiro? Natawa si Arnold. Yes, may ganito bang mukha na nagbibiro? Yabang? No, nagsasabi lang ako ng totoo. At para maniwala ka, come with me. Sandali namang nag-isip si Sharina. Okay, tayo na. Inilahad pa nito ang kamay sa harapan ni Arnold para alalayan siya. Tinanggap naman niya yun. Nakaalalay pa rin ito sa kanya hanggang sa marating nila ang cabin niya. Wow, nagsasabi ka nga ng totoo. I thought you were just joking earlier. Bulalas ni Sharina nang makita ang signage sa harap ng pinto ng cabin niya. Hindi rin ito napigilang magmasid sa loob niyon kung saan makikita ang nakasabit niyang uniforme. Kasama ang ilang mahahalagang gamit gaya ng kompas, mapa, telescope at radyo. Kung kapitan ka ng barkong to, sinong nagmamando ngayon? Seryoso nitong tanong. My friend, he's the chief officer, next rank to mine. Talaga ba? Wow naman. Humahanga nitong bulalas. Yeah, do you want me to tour you on the bridge deck? Para makita mo kung paano talaga pinatatakbo ang barkong to. Alok ni Arnold. Hindi niya maunawaan pero may kakaibang saya siyang nadarama sa puso sa nakikitang reaksyon ng babae. Isang bagay na hindi niya mapangalanan. Napataas ang isang kilay ni Sharina. Hindi ka nalasing? I'm sober. Nakapahinga na rin ako kanina sa itaas, hindi ba? Hindi na siguro muna. Kailangan mo rin magpahinga para sa trabaho mo. Well, if that's the case, then baka gusto mo ng kape. May cafe dito sa barko but we need to walk ng medyo malayo. But I do have coffee maker in my cabin. Tumango naman ito at ngumiti. From coffee maker na lang, same taste rin naman. Coffee is life eh. And I can't wait na mainitan ng lalamunan ko ng kape. Okay, magtitimpla muna ako. Just stay there, Sharina. Alright. By the way, I want black coffee with a little bit of sugar. Yes, ma'am. Biro niya sa dalaga na ikinatawa nito. Parang may pakpak ang mga paa ni Arnold na tinungo ang mini kitchen at nagtimpla ng kape para sa dalawa. Pagbalik niya sa kinaroroonan ni Sharina ay nakita niyang nakaupo na ito sa hindi kalakihang sofa. This is your coffee. And don't worry, I didn't add anything. Nakangiti niyang turan bago maingat na inilapag sa maliit na mesa ang 2 tasang kape, saka siya umupo sa tabi nito. Good. Sa tingin ko naman ay mabuti kang lalaki, Captain. You're right, because I haven't beaten anyone. Yet. Natawa si Sharina. Wala ka naman sigurong balak na kagatin ako, right? Depends on the situation. Biro niya. Kusa na lamang lumalabas sa bibig niya ang mga salita. Siguro ay dahil may tama pa rin naman siya ng alak. Nakita niya kung paano namutla ang dalaga. Subalit agad ring nakabawi at malakas na tumikim. If you want to bite me, I'll let you do it. Seryosong wika ni Sharina, kaya siya naman ang natigilan. Are you sure? Tumango ang babae. Sa hudyat nitong yun, ay hindi na siya nag-aksaya pa ng pagkakataon. Agad niyang inangkin ang mapupulang mga labi nito. Wala siyang naramdamang katiting na pagtutol mula sa babae. Subalit naroon ang pag-aalangan nito. Dala na rin ang espiritu ng alak, hindi na niya hinayaan pang matigil ang ginagawa nila. Ipinadama naman niya ritong iingatan niya ito. Hanggang sa kusa na itong sumunod sa nais niya. Kaya't ng gabing yon, tuluyan na nitong isinuko ang sarili sa kanya. At hindi niya alam ang mararamdaman nang malamang siya ang nakauna kay Sharina. Pero nangingibabaw sa dibdib niya ang kasiyahan. Kinabukasan, nagising si Sharina na wala na ang lalaki sa tabi niya. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataong muling usisain ang silid ng lalaki. Noon niya napansin ang isang larawan na nakalagay sa isang frame at maayos na nakadikit sa dingding. Larawan yun ng lalaki mismo at isang magandang babae. Sweet na sweet ang mga ito habang magkayakap. Realization struck her hard. May asawa na pala siya. Mahinang wika ni Sharina sa sarili habang sapo-sapo ang naninikip na dibdib. Hindi niya mapaniwalaan na ipinagkaloob niya ang kainosentehan sa isang lalaking may asawa na. My God! This is not real. Nagagalit siya hindi lamang sa lalaki,
Ngunit pati na rin sa sarili dahil nagpauto siya rito. Nagpagamit siya. Nagpadala siya sa tukso sa isang lalaki na hindi niya lubusang kilala. At naiinis siya dahil siya mismo ang nag-initiate para may mangyari sa kanila. Hindi rin niya alam kung anong masamang espiritu na pumasok sa utak niya kagabi. At ibinigay niya ng ganoon kabilis at kadali sa lalaki ang matagal niyang iningatang pagkabirhen. Nakaisang baso lang naman siya ng alak kagabi pero para bang lasing na lasing siya sa bawat titig ni Arnold kagabi na tila ba ayaw na niyang ihinto nito ang ginagawa nila mula sa halik hanggang sa nauwi sa pagtatalik. God, anong ginawa ko sa sarili ko? Ibig sabihin sumira ako ng relasyon. Hindi pwede. Ulang yang Arnold na yun. Manloloko. Galit niyang sabi habang nakatitig sa larawan sa dingding. Hindi naman talaga siya dapat pupunta sa bar kagabi, pero may maliliit na tinig na bumubulong sa kanya na gawin yun noong nakaramdam siya ng boredom. At nang makita niya ang lalaki sa bar, nawala na sa tamang rason ng isip niya. Nabulag siya sa konseptong baka ito na nga ang lalaking para sa kanya, na isang malaking pagkakamali pala. Bakit ba nawala sa isip niya na manloloko ang karamihan sa seaman? At ang kapitan na yon ang pinuno ng mga seaman loloko. Ilang sandaling nanatili sa ganoong posisyon si Sharina, bago na isipang magbihis kahit masakit ang buong katawan niya. Madali niyang nilinisan ng kabin ng lalaki at itinanim sa isip na hindi na muli pang babalik doon. Nang sapitin niya ang kanyang kabin, padapang nahiga siya sa kama. Doon niya ibinuhos ang lahat ng nadarama. Walang humpay si Sharina sa pag-iyak dahil nasaktan siya kahit hindi naman dapat. Maghapon siyang nanatili sa kanyang kabin. Walang nagawa ang mga kaibigan niya kahit anong pilit ng mga ito na yayain siyang maglibot sa labas. Ganoon siya hanggang sa matapos ang cruise vacation nila. Nalabis na ikinabahala ng tatlo niyang kaibigan. Girl, may problema ba? Tanong ni Claire nang magkita silang dalawa sa mall makaraan ng ilang araw. May trabaho sina Sam at Alma kaya wala ang mga ito. Umiling siya at pilit nang umiti rito. Wala naman, bakit mo naman naitanong? Mula kasi nung umuwi tayo, hindi ka masyadong nag-iimik. Hindi ka rin masyadong sumasama sa amin na gumimik. Galit ka ba sa amin? No, hindi ako galit. Then, why did you suddenly became cold? Napasobra ba kami? Natawa si Sharina. Ngayon mo lang naisip yan pagkatapos niyo akong ipagtulakan kung kani-kanino? Lumarawan ng guilt sa mukha ni Claire. Sorry, we got overboard. Alam mo namang ikaw rin ang inaalala namin. Pero alam mo hindi ko yung kailangan. Alam yung tatlo yun. Hindi agad ito nakaimik. Huminga siya ng malalim. I already forgive all of you. Alam niyo naman na hindi ko kayo matitiis. Ngumiti ito sa kanya. Kung ganon, magkakwento ka na ba? Nang ano? Pagmamaang-maangan niya. Alam mo nang nais kong malaman. The reason of your silence. May problema ba? May nangyari ba na hindi namin alam? Umiling si Sharina. Saka na, kapag handa na akong sabihin sa inyo. Sa ngayon, sasalahin ko muna to. Okay, hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Pero tandaan mo, lagi ako nandito para sa'yo. Salamat. Nakangiting sabi niya. Pagkatapos nilang kumain sa isang restaurant ay nagpaalam na rin sila sa isa't isa. Sa mansyon ng mga Baltazar, nakaupo si Arnold sa may hardin nila nang abutan siya roon ng kanyang ama. Wala na siyang trabaho sa barko. Anak, ilang araw ko nang napapansin na palagi kang tulala. May problema ba? Gusto ba bang pag-usapan natin? Hindi agad siya sumagot. Tinitimbang niya sa isip kung sasabihin ba rito ang gumugulo sa kanya. Nauunawaan ko kung ayaw mong magkwento, iho. Bueno, iiwan na kita. No, Dad. Please don't. Ang totoo po kasi niyan, nahihiya ako. Pag-amin ni Arnold. Nahihiya? Bakit naman, son? Naupo ang kanyang ama sa tapat niya. Dahil malaki na po ako para bigyan pa kayo ng problema. Oh, don't say that. Hindi mo ba alam na mas masaya kami kapag ganitong may problema ka? Nangunot ang kanyang noo. Bakit naman po, Dad? Dahil nagkakaroon tayo ng oras para magkausap. Nararamdaman pa rin namin na kailangan mo kami. Dad, I know, iho, pero hindi mo pa rin mayaalis sa amin na mangulila. Dahil noon, sa amin ka palagi tumatakbo.
Wika nito. Huminga siya ng malalim. Ayoko lang pong pag-isipin pa kayo. Well, naraw na tayo. Ano ba itong pinaproblema mo? Ilang segundong natahimik si Arnold bago nakuhang magsalita. Paano niyo po ba nalaman na si Mommy na talaga para sa inyo? Napangiti ang kanyang ama. Simple lang ang sagot dyan, iho. Kahit palibutan ka pa ng ilang daang babae, makikilala at makikilala pa rin ang puso mo kung sino talaga para sa'yo. She will stand out above all. Parang ang mami mo, sa dinami-rami ng babaeng dumaan sa akin, siya lang ang inibig ko ng husto at totoo. Siya lang ang nakapagpatino sa akin. Kaya tingnan mo naman, hanggang ngayon, mahal pa rin namin ang isa't isa. Bakit mo naitanong? Umiibig ka na ba, anak? Tumango si Arnold. Hindi niya akalain na sa isang iglap, mahuhulog siya sa babaeng nakasama niya sa barko ng ilang araw lang. It was so sudden that he couldn't stop himself thinking about her every second. Ganoon nga siguro ang pag-ibig. Basta-basta na lang dumarating. Basta-basta na lang nanggugulat. At sino naman ang mapalad na babaeng yan, son? Ikinuwento ni Arnold ang lahat sa ama mula sa umpisa. Matama naman itong nakinig hanggang sa matapos siya. Bakit hindi na siya nagpakita pa sa'yo kung may nangyari na pala sa inyo? But I don't want you to assume na natuwa ako sa ginawa mo sa kanya, iho. I know na matanda ka na, pero ang ganyang bagay ay dapat ginagawa pagkatapos ng kasal. Pero nariyan na yan, ano pa bang magagawa ko? Alam ko po, Dad. Nadala lang din po ako ng pagkagusto ko sa kanya noon. Tapos may inom pa ako. Pero palaisipan pa rin sa akin kung bakit bigla na lang niya akong iniwasan. Hindi ko man lang din siya nakausap ng last day na ng cruise nila. Wala naman akong nagawang mali sa kanya. Handa ko siyang panagutan at pakasalan kahit sa simbahan. Wala ko nga bang ginawa, anak? Tanong ng kanyang ama na tila diskumpiyado. Mariin siyang umiling. Wala, Dad. Maliban sa nagalaw ko siya because I like her so much. Napabuntong hininga ito. Nakuha mo naman ang pangalan niya, hindi ba? Bakit hindi mo siya hanapin? I already did. Pero anong sasabihin ko sa kanya once we meet again? Mukha namang ayaw niya sa akin kaya umiwas siya. I'm scared to tell her that I like her. No, mahal ko na siya after what happened to us. Mas talo ko pa siyang minahal. Pag-amin ni Arnold. Bago siya bumaba ng barko, hinanap niya sa listahan ng mga pasahero ang pangalan ng babae. Hindi naman siya nahirapan dahil nag-iisa lang ang may pangalang Sharina na sumakay ng cruise ship. At hindi rin siya nahirapang makuha ang buong impormasyon ng babae dahil may kaya ito sa buhay. Madali niya itong naipahanap. At kailan pa naging duwag ang isang Baltazar, son? Napakamot siya sa noo. Dad, what if she can't reciprocate? What if may iba na siyang mahal o gusto? Iho, walang mangyayari kung hindi mo siya pupuntahan at kakausapin. Lalong hindi ka matatahimik kayong sinabi mo na nga na may nangyari sa inyo at ikaw pa ang nakauna. Paano kung mabuntis mo? Isisilang ba sa mundong to na walang ama ang apo ko? Dad, ang bilis niyo naman mag-isip. Bakit naman napunta na agad sa pagkakaroon ninyo ng apo? Because you already did something. Hindi walang proteksyon. So don't expect me to think nothing. Because there is something. Mariing wika nito. Alright, I'll talk to her. Good. Tumayo ang kanyang ama. Aasahan kong may kukwento ka bago ko ilipat ng pamamahala sa ating kumpanya sa'yo. Alam mong pinakaayaw ko sa lahat ay ang distracted sa trabaho. Baka ganun ang mangyari sa'yo kapag hindi ka umaksyon agad. Sige na, kumilos ka na para na rin sa apo ko. Pahabol nito bago siya iniwan. Napailing na lamang si Arnold habang sinusundan ng tingin ng ama. Kasabay ng pagbaba niya sa barko ay siya ring pagre-resign niya. Nakiusap ang kanyang ama na siya na ang mamahala sa kumpanya nila, ang AB Group of Companies, na ang pangunahing source ay malls, hotels, and restaurant. Kung tutuusin ay hindi naman niya kailangan magtrabaho sa barko, pero pinili niya dahil gusto rin niyang ma-experience maging seaman at kapitan. Hindi niya matanggihan ng daddy niya kaya kahit mabigat sa kalooban niya ang mag-resign sa barko, ginawa pa rin niya dahil wala namang ibang aasahan ng mga magulang niya kundi siya lang. Napagbigyan na rin naman siya ng mga ito ng ilang taon para sa pangarap niya, kaya ang mga ito naman ang pagbibigyan niya ngayon. Napabuntong hininga siya. Dinukot niya sa bulsa ang cellphone at nag-dial doon. Hello? Anang tinig ng isang matanda sa kabilang linya. Hello po?
Nariyan po ba si Sharina? Kaibigan niya po ako. Magalang niyang tanong sa kausap. Ay naku sir, wala ho. Nakaalis na pa ibang bansa. Ganoon ho ba? Alam niyo ho ba kung saang bansa siya nagpunta? Tanong niya. Nagbabaka sakali siyang may impormasyong makukuha. Nako hindi sir, wala hong sinabi eh. Ganun ho ba? Sige ho, salamat. Bagsak ang mga balikat ni Arnold na ini-off ang telepono. Hindi niya alam kung ano ang iisipin at mararamdaman sa mga sandaling yon. Naiinis siya sa sarili dahil sa kaduwagan niya. Kung pinuntahan kaagad niya ang babae nang malaman kung saan ito nakatira, hindi sana mangyayari yon. Hindi sana mahuhuli ang lahat para sa kanya. Isa kang malaking hangal, Arnold. Gigil na wika niya sa sarili. At paano kung tama si Dad na nabuntis ko nga siya? I will be out of the picture. Hindi ako kikilalanin ng sarili kong anak. God, anong gagawin ko? Frustrated pa niyang sabi. Lumipas ang isang buwan pero hindi pa rin pinatatahimik si Arnold ng mga nangyari. Siya na ang namamahala ng kanilang kumpanya. Pero ramdam niya ang kakulangan sa puso niya. At alam niyang dahil yun kay Sharina. Come in. Patamad niyang wika nang makarinig ng katok sa pintuan ng kanyang silid. Sabado at walang paso kaya naroon lang siya sa kanila. Nakahiga kahit tirik na ang araw sa labas. Hindi ka ba pupunta sa art exhibit ng kapatid mo, iho? Malumaning na tanong ng ina niya nang bumukas ang pinto. Tuloy-tuloy itong pumasok sa loob. Hindi muna siguro, ma'am. May gagawin ako importante. At ano naman yun? Ang magkulong sa kwarto mo maghapon? Nakataas ang isang kilay na tanong nito. No, ma'am. May mga papeles akong dala mula sa opisina. Asikasuhin ko mga yun. At kailan ka pa naging workaholic, Aber? Aba, kung ganyan ka rin lang ng ganyan, maigi pang bumalik ka na sa pagbabarko. Naririto ka nga pero parang wala rin. Nakaingos nitong wika. Tumayo si Arnold at nilapitan to. Ma'am naman. Hay nako Arnold, ilang beses ka na namin pinagsabihan pero hindi ka nakikinig. Kayang-kaya nating ipahanap kung sang bansa naroon ng babaeng yun. Pero ikaw tong may ayaw. Ano bang ikinatatakot mo? Our investigator is just waiting for your signal. At any moment, kikilos na siya. Napabuntong hininga si Arnold. Alam na ng kanyang ina ang totoo. Nasabi na rin dito ng kanyang ama. Wala akong kinatatakot, Mommy. Hindi ko lang gustong guluhin pa ang buhay niya. Pagsisinungaling niya. Sabalit ang totoo, may natuklasan siya. Noong tumawag siya sa mga ito, agad niyang ipinahanap sa private investigator na inutusan niya dati kung saan nagpunta ang babae. Mabilis naman itong natuko yun. Ngunit base sa mga larawang ipinakita nito ay hindi ito nag-iisa. At ang kasama nito, walang iba kung hindi ang kaibigan niyang si George. Hindi niya alam kung anong nangyari, subalit labis-labis siyang nasaktan. Alam niyang hindi yun kasalanan ni George dahil hindi naman ito nakilala ang babae sa barko. Pero tadhana na nga siguro ang naglapit sa dalawa. Base kasi sa pictures ng mga ito, ay hindi maitatangging may relasyon ng mga ito. Iho, hindi naman panggugulo ang gagawin mo. You will just tell her what you really feel. Hindi mawawala ang bigat ng kalooban mo hanggat hindi mo yun ginagawa. Trust me. And what if nabuntis nga siya? Lalaking bastardo ang apo ko? Hindi kami papayag ng daddy mo. I don't think that's necessary, Mom. Saka kung buntis siya, sana naghabon na siya sa akin noon pa. Alam naman niya na pwedeng itanong sa cruise line company office ang information ko. Pinakatitigan siya ng ina. May hindi ka ba sinasabi sa amin ng daddy mo, son? Umiling siya bago ngumiti. Wala, Mom. Pero dahil mapilit kayo, sasama na ako pupuntang gallery. Pag-iiba niya ng usapan. Napataas ang kilay nito sa ginawa niya. Good, magbihis ka na, hihintayin kita sa ibaba. Nang makaalis ang mami niya, napalingon siya sa kanyang cellphone. Naroon ang pag-aalinlangan sa isip niya. Pero wala nga namang mawawala kung susubok siya. Maninigurado lang siya bago gumawa ng sunod na hakbang. Agad niyang dinaya lang numero ni George. Hello? Wika niya nang sagutin siya ng nasa kabilang linya. Dude, what's up? Kamusta ang corporate world? Nagimbal ba sila sa kagwapuhan mo? Masiglang bati ni George. Natawa si Arnold. Kahit kailan ka talaga, George. Mabuti naman ang bago kong trabaho. Hindi na maalog at maalon. How about you? Same as you. Very much fine. Mukha nga. May problema ka ba?
Tanong nitong naaamoy agad ang panlalamig niya sa pakikipag-usap dito. Wala naman. Namiss ko lang ang mga kalokohan mo. Well, kung namiss mo talaga ako, labas tayo mamaya. Mamaya? Wala ka ba sa trabaho? Dude, kabababa ko lang kahapon. Bakasyon ako ng ilang buwan kaya marami tayong time mag-bonding at mag-inuman. Ah, I see. Wala ka bang ibang lakad? I mean, date perhaps. Yun talaga ang itinawag niya sa kaibigan, ang makakuha ng impormasyon mula rito. Date? Wala bro. Mamaya pa lang ako maghahanap. Napataas ang isang kilay ni Arnold. Wala? Are you sure? Yeah, I'm sure. Hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo, George? Hindi mo ba naiisip na mag-settle down? Patuloy na usisa niya. Dude, wala pa yun sa bokabularyo ko. Enjoy pa ako sa pagiging binata pero mahilig sumabit. Biro nitong may kasamang tawa. Loko. Sabay silang nagkatawa ng dalawa. Totoo yan, dude. Saka na muna ako mag-aasawa. Alright, wala na akong sinabi pa. Tumagal din ng ilang minuto ang usapan nila bago siya nagpasyang magpaalam dito. Hindi niya mapigilin ang kasiyahan sa mga narinig mula sa kaibigan. Siguro nga, panahon na para muli niyang harapin si Sharina at ang takot sa puso niya. Kaya mabilis siyang nagpabook ng tiket papuntang Australia. Naroon kasi ang babae ayon sa kanyang investigador. Pagkatapos niyon, nagbihis na si Arnold at magkasama sila ng ina na nagtungo sa art gallery na pag-aari din mismo ng pamilya niya. Ang kapatid niyang pintor ang namamahala roon. Marami ng tao nung dumating sila sa gusali. Kuya, Mommy! Masiglang tawag sa kanila ng kapatid. Angela, baby! Masiglang salubong ng kanilang ina dito. Kaagad na nagyakap ang dalawang babae. Mabuti naman po at nakapunta kayo at naisama niyo si kuya. Sabi ni Angela habang nakanguso. Natawa si Arnold bago tuniyakap. I missed you, little sister. Hinampas siya nito. He, kung hindi ko pa alam, pinilit ka lang ni Mami na pumunta rito. Wika ni Angela nang kumawala sa mga bisig niya. Hindi sumama talaga ako kahit boring dito. Hoy, hindi boring dito kuya ha. Hindi ka lang talaga mahilig sa art. Tama na yan. This is your day, Angela. Just smile, baby, okay? Awat ng kanilang mommy. Alright, bahala na kayo mag-ikot-ikot. Aasikasuhin ko lang ang ibang dumarating na bisita. Sige na, iha, go. Taboy ng ina nila rito bago siya hinarap. Ako rin, iho, mag-iikot-ikot muna. Nakita ko rin ng ilan sa mga amiga ko. Makikipagtsikahan muna ako at pipili na rin ng paintings. Paalam ng ina sa kanya. Okay, mom. Tawagin ko na lang kayo mamaya. Nang mapag-isa si Arnold, pinili niyang aliwin ang sarili sa pagmamasid sa mga nararoong painting na karamihan ay gawa ni Angela. Oh girl, we missed you so much. Narinig ni Arnold na wika ng isang babae sa kabilang bahagi ng art gallery. Hindi kalayuan sa kanya. I missed you all, ladies. Sorry biglaan ng pag-alis ko nung nakaraan. Alam niyo naman ang dahilan. Sagot naman ng isang babae. Yeah, we know. Hayaan mo, matatagpuan mo rin siya. Napakunot ang noon ni Arnold habang nakikinig. Pamilyar sa kanya ang isang tinig doon. Subalit hindi niya maalala kung kanino. Ipinagpatuloy niya ang pakikinig hanggang sa hindi siya nakatiis na lingunin ng mga ito. Ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makilala kung sino-sino ang mga yon. Lalo ang isang maputing babae na may mahabang buhok at malaanghel na muka. Ang babaeng kailanman ay hindi niya makakalimutan. Gustong-gusto nang lapitan ni Arnold ang babae, subalit bigla namang nawalan ng lakas ang mga paa niya, para yung itinusok sa kanyang kinatatayuan. You idiot! Palalagpasin mo pa ba ang pagkakataong to? That Sharina asshole. Mura at sermon niya sa sarili. Sige na, mauuna na ako sa inyo. Hinihintay na ako ni Mommy. Dumaan lang talaga ako rito para makita kayo. Nag-text kasi si Claire na narito kayo to buy some paintings. Sakto na nasa malapit na area lang kami ni Mommy. Alright, ingat sa pagmamaneho. Sabay-sabay na sabi ng mga kaibigan ni Sharina. Sa narinig ay nagpanik si Arnold. Nang makita niyang paalis na ang babaeng matagal niyang inaasa makitang muli, doon lang nagawang kumilos na mga paa niya. Madali niya itong sinundan bago pa ito makalabas ng art gallery. Hey, anong ginagawa mo? Bitiwan mo nga ako. Pumiksi si Sharina nang bigla na lang niya itong hawakan sa braso at hilahin sa kung saan. No, hindi ko gagawin yun.
Mariing wika niya nang harapin to. Oh God! Bulalas ng babae kasabay ng panlalaki ng mga mata. Hindi agad ito nakakilos habang titig na titig sa kanya. Sinamantala naman yun ni Arnold para dalhin ito sa opisina ng kapatid na si Angela. Hey, stop! Natauhan ito at nagpumiglas, pero hindi niya ito hinayaang makawala. Arnold, bitiwan mo ako kung ayaw mo mag-iskandalo ako rito. You heard me. Hindi ko gagawin yun. At pagkasabi niyon ay binuksan niya ang pinto ng opisina ni Angela. Hila-hila pa rin niya ito sa braso nang pumasok doon. Subalit nagulat na lang si Arnold nang sa pagharap niya rito, isang malakas na sampalang sumalubong sa kanya. Para saan yun, Sharina? Tanong niya habang hawak ang namumulang bisngi. Para sa panloloko mo, sa panggagamit mo. Si manloloko. Nagsabong ang mga kilay ng lalaki. Panloloko? Panggagamit? Kanino? Sa akin. Dumami lalo ang mga gatla sa noon ni Arnold. Please, hindi kita maintindihan, Sharina. Bakit naman kita lolokohin? Saka ngayon lang tayo ulit nagkita. At talagang pinanindigan mo ang pagiging sinungaling, ha? Oo, ngayon lang tayo ulit nagkita. Pero ang nangyari sa atin noon ang tinutukoy ko. Hindi ka ba nahihiya at dito mo pa talaga ako dinala sa opisina ng asawa mo? Hindi ka ba nahihiya sa mga anak mo o sa mga magiging anak niyo ng asawa mo? Na gumagamit ka ng ibang babae para lang maibsan ang init ng katawan mo? Singhal nitong muli sa kanya. Teka lang, anong init ng katawan? Ano bang sinasabi mo? Sinong anak? Sinong asa... Napalingon si Arnold sa mga picture frame na nasa isang cabinet. Mayroon doong family picture nila at picture nila ni Angela. Nakapareho ng kopya niya na dala-dala noon sa barko. Damn it. Napahila mo siya sa mukha nang maintindihan ang ikinagagalit ni Sharina. Ngayon, itatanggi mo pa ba ang ginawa mo? Manggagamit. Sinungaling. Hindi na nakaiwas si Arnold nang paghahampasin siya nito sa dibdib. Hinayaan naman niya ang babae na ilabas ang galit nito kahit wala naman yung katotohanan. I hate you! I hate you! I hate you! Paulit-ulit nitong sambit hanggang sa mapagod. I'm sorry if I hurt you, Sharina. Pero wala akong intensyong gawin yun sa'yo. Noon man o ngayon. This is all a misunderstanding. Paliwanag ni Arnold at akmang hahawakan ng babae, pero malakas nitong tinabig ang mga kamay niya. No, wag na wag mo akong mahawak-hawakan kahit na dulo pa ng daliri ko, Arnold. Fine, pero makinig ka muna. Unang-una, hindi kita niloko. Anong hindi? Kitang-kita naman ng ebidensya, hindi ba? Ang lakas din nga ng loob mong magsinungaling kahit nahuli ka na. Putol nito sa sinasabi niya. Hindi nakaligtas sa kanya mga mata ang pangingilid ng mga luha ng babae. Subalit sa halip na malungkot, natuwa pa siya. Nakumpirma lang kasi niyon ang nais niyang malaman. Anong iningiti-ngiti mo dyan? May nakakatawa ba sa sinabi ko, ha? Irap nitong nanggigigil sa inis. Mariing pinagdikit ni Arnold ang mga labi para pigilan ang sarili. Wala naman, pero pwede bang patapusin mo na muna ako sa sinasabi ko? Hindi naman sumagot ang babae, kaya nagpatuloy siya. Gaya ng sinabi ko, hindi kita niloko at kailanman na hindi ko gagawin yun, Sharina. Pangalawa, hindi kita ginamit. Walang ganun. Pangatlo at pinaka-importante sa lahat, wala akong asawa gaya ng inaakala mo. Naningkit ang mga mata ng babae. Sinungaling? Hindi ako nagsisinungaling. Totoo ang sinasabi ko. Ang babaeng nasa larawan na yan, itinuro ni Arnold ang tinutukoy. Ay kapatid ko, si Angela. Alam kong nakita mo ang kagaya ng picture na yan sa cabin ko. Siya yung may pa-exhibit. Now I know kaya ka biglang umiwas sa akin at hindi man lang nagpakita bago natapos ang cruise nyo. Matagal na hindi sumagot ang babae. Halatang pinag-iisipan nito kung nagsasabi nga ba siya ng totoo. Ano naman ngayon kung kapatid mo pala siya? Ang sa akin lang, ginamit mo pa rin ako. Hindi pa tatalo nitong turan. Babae nga talaga ito, ayaw magpatalo. No, that's not true, Sharina. Ang totoo niyan, gusto na kita noon pa mang makita kita sa pila ng mga pasahero. Hindi ko lang siguro yun na-realize agad noon. Pero sa kasulok-sulokang parte ng puso ko, umaasam itong makita kang muli. Na nangyari naman. I think sinadya ni God na pagtagpuin ulit tayo. At nang ipagkaloob mo ang sarili mo sa akin, hindi na lang basta pagkagusto ang nararamdaman ko sa'yo. Mahal na kita. Yun ang totoo, Sharina. Pag-amin niya habang titig na titig sa mga mata ng babaeng kaharap. Kitang-kita niya kung paano namula ang mukha ng dalaga.
Tila napipi na ito sa pwesto. I'll do everything now para lang patunayan sa'yo na totoo nararamdaman ko, Sharina. Ayoko nang maging duwag. Akala ko galit ka sa akin kaya hindi kita magawang puntahan. Pero kung hindi kita nakita ngayon, nag-book na nga ako ng flight papuntang Australia para sundan ka. Dahil nalaman ko rin na single ka pa rin. Kinuha ni Arnold ang 2 palad nito at masuyong pinisilyon. At bakit mo naman ako susundan sa Australia? Dahil akala ko'y naroon ka pa rin. Pinahanap kita, I swear. Until I found out na nag-abroad ka. Nagpalamig lang ako roon ng ilang linggo dahil akala ko'y naisahan na ako ng isang kapitan dahil sa katangahan ko. Pagdadahilan nito, pero ang totoo ay may personal itong pinuntahan doon. Hey, you're not stupid, Sharina. Nung tawag mo rin sa nangyari sa atin? Kalandian? No, it's not, baby. Siguro, naramdaman mo lang na gusto mo rin ako at hindi mo napigilan ang bugso ng damdamin mo na gaya ko. Mahal kita, Sharina. Please let me make up to you. Hindi ko alam kung anong isasagot ko, Arnold. Hindi mo ko kailangang sagutin agad. I'll court you. Yun naman talaga ang nararapat. Gusto ko rin panagutan ng nangyari sa atin. Sige, pero wag mong asahang sasagutin kita. Handa ako maghintay. Inirapan siya nito na mas lalo niyang ikinangiti. Good luck sa panliligaw mo dahil hindi ako basta-bastang babae. Well then, good luck sa akin. Wika niya sabay kinat dito. Saka naaalamin ni Arnold kung ano ang naging kaugnayan nito kay George. Ang importante ngayon, alam na ng babae ang totoo at pumayag na itong ligawan niya to. Sisiguraduhin niyang mapapaibig niya ito. Wait. Bigla ay may naalala si Arnold. Ano? Pagtataka ni Sharina. Hindi ka ba nabuntis? Di ba wala naman tayong proteksyon nun? Ewan ko sa'yo. Hirap ng babae, sabay naglakad na palabas ng opisina. Sumunod naman dito ang binata na kakamot-kamot sa ulo. Matuling lumipas sa mga araw. Hindi pumapalya si Arnold sa pagpapadala ng bulaklak sa kanilang bahay. Pati na rin ang pagtawag at pag-text nito na nagpapakiliki Sharina. Ang totoo, gusto rin naman niya ang lalaki noon pa man. Hindi naman niya ibibigay ang kainosentehan niya rito kung hindi. Yun nga lang, dahil sa maling akala, nasaktan siya at nagalit rito. Pero ngayong malinaw na ang lahat, wala nang hadlang para hindi niya sundin ang sariling nararamdaman. Ngunit kailangan pa rin niyang kilalaning mabuti ang lalaki dahil kung sakasakali, yun ang kauna-unahang pagkakataon na iibig siya. At sana huli na rin. Tabang-tama rin at hindi na ito nagbabarko. May oras ito lagi sa kanya kung sakaling sagutin na niya ang binata. Good morning, Mom. Nakangiting bati ni Sharina sa inang nasa sala habang nagkakape. Galing siya sa labas at nagpahangin. Ang aga mo yatang nagising, Iha. May lakad ba kayo ng mga kaibigan mo? Humalik muna siya sa pisngi nito bago sumagot. Wala naman po. Ganun ba? Nakapag-almusal ka na ba? Hindi pa po, Mom. Mamaya na lang po. Ma'am Sharina, bulaklak para sa'yo. Wika ni Manang Inday na kasunod lang niya. May dala itong isang pumpon ng pulang rosas. Napangiti siya nang kunin at samyuhin ang bulaklak. Thank you, Manang. Ang sugid ng maniligaw mong yan, anak, ha? Araw-araw may pabulaklak. Aba, baka maging flower shop na tong mansyon natin dahil sa kanya. Ano yun, Cheryl? Tanong ng kanyang ama na pababa na ng kanilang hagdanan. Nakatingin ito sa bulaklak na hawak niya. Tumayo ang kanyang ina at sinalubong to. Ang sabi ko, baka mamaya maging flower shop na tong bahay natin dahil sa maniligaw ni Sharina. Napatingin sa kanya ang ama. Kailan ba namin makikilala ang taong yan, Sharina? Aba, ilang linggo na rin siyang padala ng mga bulaklak dito pero hindi naman siya nagpapakita. Takot ba siya? Kung natatakot siya, wala siyang karapatan na mahalin ka. Dad naman, ang dami na agad sinabi. Busy lang po si Arnold. He's also a businessman like you at saka ako po talagang ayaw magpupunta sa kanya dito. Depensa niya. Lumapit siya rito at hinalikan ito sa pisngi. Ikaw? Bakit naman? Ayaw mo bang makilala namin siya ng iyong ina? Oo nga naman, Sharina. Hindi naman kami masasamang tao para hindi mo siya ipakilala sa amin. Hindi kami matapobre. Sang-ayon ng kanyang ina. Dad, Mom, hindi ganon. Ang sakin lang, kung ipapakilala ko siya sa inyo, yung sigurado na talaga ako. Napatango ang kanyang ama. Tama rin naman na maging mapili ka, anak. Kaya lang, wag sobrahan.
Tama ang daddy mo, anak. Pero alam niyo naman na may iba pa akong dahilan, hindi ba? Napabuntong hininga ang kanyang ina. Don't worry, anak. Chantal will be home soon. You know that. Kilala mo ang kapatid mo. Kapag nagtampo at nakagalitan, sadyang naglalayas. Pero bumabalik din naman siya ng kusa. But she's serious this time. 2 buwan na siyang hindi umuwi, mommy. Pabayaan mo na ang kapatid mo, Sharina. She's a grown-up woman. Kung hindi niya maintindihan na para din sa kanya ang ginagawa natin, hindi siya nababagay sa pamilyang to. Mariing wika ng kanyang ama. Biglang nawala ang ngiti sa mga labi nito. Hindi na kumibo si Sharina. Si Chantal ang dahilan kung bakit siya nagpunta ng Australia. Hinanap niya ito roon para sana iuwi. Pero hindi niya ito natagpuan. Nagkasagutan kasi ito at ang kanyang ama dahil 1 buong taon pala itong hindi pumapasok sa university. Ang dahilan ng kanyang kapatid, hindi talaga nito gusto ang kursong kinuha. Architecture kasi yon ang kanilang ama ang pumili. Mas gusto ng kapatid niya ang maging isang fashion designer, na ayaw naman ng kanilang ama, kaya palaging nagtatalo ang dalawa. Sa totoo lang ay may pagka-dictator father talaga ang daddy nila. Masunurin lang talaga siya, kaya hindi sila nag-aaway. Guilty si Sharina dahil siya lang naman ang takbuhan ni Chantal, at hindi agad niya napansin na may problema ito. Palagi naman kasi itong nakangiti sa tuwing magkasama sila. Basta Sharina, bukas na bukas din gusto kong makilala namin ang mami mong lalaking yan. Anang kanyang ama. Alright, Dad. Sang-ayon niya saka nagpaalam sa mga ito. Umakyat siya sa kanyang silid. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Arnold. Hello, how may I help you? Wika nito sa kabilang linya. Natawa siya dahil kay Arnold nawawala ang mga iniisip niyang problema sa kapatid. That's funny, sabi niya. Well, yun naman ang gusto kong mangyari. Ang mapangiti ka. So, what's up, baby? Tanong nito. Baby ka riyan? I just wanna know if you have time tomorrow. Yes, of course. Basta para sa'yo. Why? Naupo siya sa kanyang kama. They wanted to meet you, Arnold. They? Sino? Napangiti si Sharina. Nahihimigan agad niya sa tinig nito ang pag-aalala, kaya naisipan niya itong tudyuhin. Oh, mukhang may natatakot. Takot? Sino naman takot na sinasabi mo, baby ko? Narinig niya ang pagtayo ni Arnold mula sa kabilang linya. Well, ikaw. No, I'm not. I am Captain Arnold Baltazar. Captain? Hindi na, no? Anyway, kilala mo na ba kung sino ang tinutukoy ko? No, I have no idea. Please tell me, babe. Okay, gusto lang naman ng mga magulang ko na makilala ka. Wala siyang narinig na tugon dito sa kabilang linya. Hello? Nariyan ka pa ba, Arnold? Ngayon mo sabihin hindi ka takot. Hindi talaga, dahil pupunta ako. Nag-isip lang ako ng tamang i-approach sa mga in-laws to be ko. Okay, hintayin na lang kita dito bukas. At gusto ko lang paalalahanan ka. Hindi madaling kausap si Daddy. May kapilyahang wika niya. Oh, you can't scare me by that, babe. Then, wala na akong sasabihin. Bye, Arnold. Bye, Sharina. See you tomorrow. Pagka-off niya sa cellphone ay nahiga siya sa kama at nakipagtitigan sa kisame habang may ngiti sa kanyang mga labi. Siguro nga panahon na para tuluyan na niyang buksan ang puso at papasukin si Arnold doon. Nang sumunod na araw, hindi pa nasapit ang 6:00 ng gabi ay naroon na sa mansyon ng mga punzalan si Arnold. Pinipilit niyang itago ang kabang nadarama, pero hindi naman niya mapigilan ng sarili. Hindi niya alam kung kaba nga ba yun o takot, lalo na at inunahan na siya ni Sharina tungkol sa ama nito. Pero hindi naman niya gustong mawala na lamang ng basta-basta sa kanya ang babae. Dahil ang totoo, siguradong sigurado na siya rito. Good evening, sir. Magalang niyang bati sa ama ni Sharina. Ito ang nadatnan niyang naroon sa sala. Anong pakay mo at nandito ka sa aming tahanan, iho? Seryosong tanong nito na ikinakunot ng noo niya, kasabay ng malakas na pagbundol ng kaba sa dibdib. Ni hindi man lang siya nito inalok na maupo. Ito na ba ang sinasabi ni Sharina? Tanong ni Arnold sa sarili bago tumikhim. Ako po si Arnold Baltazar, ang maniligaw ng anak niyo. Ang sabi sa akin ni Sharina, pinapupunta niyo raw po ako rito ngayon. Hindi umimik ang may edad na lalaki. Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa at pabalik, na para bang sinusuring maigi. Pagkatapos ay ibinalik nito ang malamig na tingin sa mga mata niya. Ikaw ang maniligaw ng anak ko?
Paniniguro nito matapos siyang iskan sa mga mata nito. Ako nga po, sir. Pasensya na po at natagalan bago ako nagpakilala sa inyo. Hindi ka nararapat para sa kanya. Walang kagatol-gatol na sabi ng Ginoo na ikinagulat ni Arnold. Ho? Teka lang ho. Pwede ho bang malaman kung bakit, sir? Bagamat masama ang loob ay hindi pa rin niya inaalis ang galang sa ama ng babaeng mahal niya. Malakas itong tumawa na ikinatigil niya sa pagsasalita. I'm just kidding, iho. Sit down, sit down. Sa narinig ay nakahinga ng maluwag si Arnold. By the way, ako nga pala si Fernando Punzalan. Hindi ko alam na ang anak pala ng kaibigan kong si Arnold Baltazar ang maniligaw ni Sharina. Iiling-iling na sambit nito saka inilahad ng kamay sa harapan niya. Napahawak muna siya sa kumakabog na dibdib bago yun tinanggap. It's a pleasure to meet you, sir. Paano niyo ho naging kaibigan si Dad? Tanong niya. Akala talaga niya totoo ang lahat ng sinasabi nito kanina. Nagbibiro lang pala ito. Oh, you know, business world is way too small. Ilang beses na rin kami nakita ni Arnold sa mga gatherings hanggang sa maging golf buddy ko siya. So junior ka pala niya. Ikaw pala yung kinukwento niya dating anak niya na lalaki. Yes po, sir. Pero may kapatid po akong babae, bunso. That's good to hear. So here's the true deal, iho. Are you serious with my daughter? Dahil kung hindi at sasaktan mo lang din siya, bukas ang pintuan nitong bahay namin. Malaya kang makakalis. No hard feelings. Nagulat man si Arnold sa narinig, pero hindi siya nagpasindak. No, sir. I won't hurt Sharina. I truly love her. I really do. Seryosong wika niya habang titig na titig sa kaharap. Tumango-tango ang Ginoo. Well then, kung totoong mahal mo siya, gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Yes, sir. Kahit ano po. Kakayanin mo bang layuan ang anak ko? Nagsalubong ang mga kilay ni Arnold. Akala niya makakahinga na siya ng maluwag. Hindi pa pala. Humiling na po kayo ng kahit na ano, sir. Pero wag lang ang bagay na yan. Mahal ko po ang anak niyo, kaya gagawin ko ang lahat para sa kanya. Kung siya mismo ang hihiling sa akin ng bagay na yan, may bibigay ko pa. But not coming from you, sir. Sorry po. Matatag na wika ni Arnold. You have the guts, Baltazar. Ang sa akin lang naman, para masubukan natin kung talaga nga bang mahal mo siya. Dahil sa nakikita ko, hindi ganoon ang nararamdaman ng anak ko para sa'yo. Hindi ka pa nga niya sinasagot, hindi ba? Umiling si Arnold sabay hinga ng malalim. I understand why you're doing this, sir. You wanted to protect her. Ganon din po ang ginagawa ko. Hindi pa man kami, pero alam kong hindi pa rin tama ang palayuin niyo ako sa kanya. Nararamdaman ko masaya si Sharina sa kung anong mayroon kami. At ayokong ako mismo pumutol sa kasiyahan niyang yon. Isa pa'y willing naman po akong maghintay sa sagot niya kahit gaano pa katagal. Hindi mo pa rin naman masasabi na ikaw nga ang ikaliligayan ni Sharina. Hindi ka rin sigurado. Kaya kung ako sa'yo, mag-isip-isip ka muna ng maraming beses, iho. What do you mean by that, Dad? Sabay silang napalingon ni Mr. Punsalan sa pinanggalingan ng tinig. Nakatayo na si Sharina sa may punong hagdanan sa ibaba at nakatingin sa kanila. Seryoso ang mukha nito. I just told him to think, iha, anak. Bakit? Para saan po? Nangungunot ang noong lumapit sa kanila ang babae. Dahil hindi ka pa handa, iha. Kaya dapat muna lumayo itong si Arnold sa'yo. What? No! Mariing umiling si Sharina. Walang lalayo, Dad, dahil ngayon din ay sasagutin ko na si Arnold. Pareho silang nagulat ni Mr. Punzalan. Hindi agad nakapagsalita si Arnold habang titig na titig siya sa seryosang mukha ni Sharina. Ang ama naman nito ay naiiling na nagsalita. Nabibigla ka lang siguro, iha. Pareho kayo ni Arnold na kailangan mag-isip muna. No, Dad. Dad, I'm already 29 and Arnold is 31. So what are you saying na nabibigla kami? Matagal ko na tong napag-isipan. Noon pang magkita kaming muli at nalinawan ang isip ko sa lahat. Mahal ko si Arnold. That's the truth. Totoo? Nagniningning ang mga matang tanong ni Arnold dito. Nilingon siya ni Sharina. Yes, Arnold. I love you. I really, really love you. Hindi ka mahirap mahalin kaya naisip kong ibigay na sa'yo ang sagot ko. Tayo na mula ngayon. Madamdaming sagot nito. Please, iha. Think carefully. Singit naman ng ama nito. Muli naman itong binalingan ni Sharina. Seriously, Dad? Pati ba naman ito pipigilan niyo din? All my life I never did anything but follow you. Sinunod ko lahat ng gusto niyo. At ngayong gusto kong lumigaya, hahadlangan naman ninyo. Ganyan ba talaga kayo?
Mapait nitong wika habang nangingilid ang mga luha. Hindi ko masisisi si Chantal kung bakit ayaw na niyang bumalik sa atin. Yun ay dahil na rin sa pagmamanipula ninyo. Gusto niyo ba talagang mawala na lahat ng mga anak niyo? Pasigaw nitong dagdag. Hey, calm down. Awat niya Arnold sa dalawa. Hindi mo kailangang sigawan ng ama mo dahil lang sa akin. Hayaan mong ako mismo magpatunay sa kanya na hindi ka nagkamali na piliin ako. Hayaan mong akong gumawa niyon. Okay, babe? Hinarap niya ang ama ni Sharina. Sir, with all due respect, I will not leave your daughter. Lalo na ngayon na sinagot na niya ako. Kaya kahit ilang beses niyo pa akong itaboy, hindi ako lalayo. Hindi ko siya lalayuan. At hanggat hindi ninyo binibigyan ng basbas ang pagmamahala namin, hindi ako titigil ng panunuyo sa inyo. Ganoon ko po kamahal ang anak niyo. No. Sinabi ko nang hindi pa mag-aasawa at hindi pa siya magnonobyo. Kaya sumunod ka, Baltasar. Dad, hindi mo siya pwedeng hadlangan. At bakit hindi? Nanliligaw pa lang naman siya sa'yo, anak. Mag-isip ka muna. Hindi pwede, dahil buntis ako, Dad. Anong sabi mo, Sharina? Buntis ka? At paano nangyari na nabuntis ka? Gayong nanliligaw pa lang siya sa'yo, ha? Huwag mo akong lokohin para lang masunod ang gusto mo. Hindi ako nagsisinungaling, Dad. Bago ako ligawan ni Arnold, nakilala ko na siya sa barko 2 months ago. At may nangyari sa amin. I'm sorry, Dad, pero magkakaapo ka na. Babe, what are you saying? Akala ko ba hindi tayo nakabuo? Tanong din ni Arnold. Akala ko rin. Pero kagabi nagpiti ako. Ito ang result. Inabot nito sa nobyo ang isang piti na may 2 guhit. Hihiyaw na sana sa tuwa si Arnold pero sumigaw bigla ang ama ni Sharina. Pinalaki kita ng tama, Sharina. Pero ganito ang aabutin mo. Lumayas ka na rin gaya ng kapatid mo. Binalingan nito si Arnold. Ikaw, Baltasar, iuwi mo na si Sharina sa inyo. Gawin niyo kung anong gusto niyo. Wala na akong pakialam sa mga anak kong yan na matitigas ang ulo. Nanginginig sa galit na sabi ng Ginoo kay Arnold. Fernando, huminahon ka. Ang puso mo. Saway ng ina ni Sharina sa mister. Tumigil ka, Cheryl. Palayasin mo ng anak mong yan. Dad, hindi ka ba masaya na nagmamahal at may nagmamahal na sa akin? Magkakaapo ka pa. Dad naman, ako na lang ang narito na anak niyo, itatakon niyo pa ako dahil lang nagmahal ako. Hindi naman umimik ang Ginoo. Subalit napansin ni Arnold ang bahagya nitong pamumutla at paghahabol ng hininga. Sir, ayos lang ba kayo? Nag-aalalang tanong niya rito. Gumagalaw na rin kasi ang kaliwang pisngi nito. Dad? Napalapit dito si Sharina. Dad, anong nangyayari? Dad! Bigla na lang bumagsak sa sahig si Mr. Punzalan. Agad naman nila itong dinaluhan ni Sharina. Oh God! Dad, no! Sharina, anong... Fernando! Napasugod ang ina ni Sharina sa kinaroroonan nila mula sa kusina. Fernando! Nagpapanik nitong sigaw. Mukhang inatake po siya sa puso. Kailangan natin siyang madalagad sa ospital. Sabi niya sa 2 babae na parehong nagpapanik. Tawagan mo si Castor, dali! Utos ng ginang kay Sharina. Mabilis namang kumilos ang mga paan ng babae. Pagbalik nito, may kasama na itong hindi naman kaedarang lalaki. Pinagtulungan nilang buhatin ng ama ni Sharina patungo sa sasakyan ni Arnold. Dahil yun ang nasa bungad sa driveway. Kasama niyang sumakay sa kotse niya si Sharina habang ang ina nito at ang driver ay nasa kabilang sasakyan na nakasunod sa kanila. Pagdating sa ospital ay agad inasikaso si Mr. Punzalan ng mga medical staff doon. Walang patid naman ng pagdarasal ng ina ni Sharina habang hinihintay ang sasabihin sa kanila ng doktor. Hindi iniwan ni Arnold ang mag-ina hanggang sa madala sa silid nito si Mr. Punzalan. Doon na sila pinaghintay ng doktor sa resulta ng mga isinagawang test sa may edad na lalaki. Here, drink this. Masuyong wika ni Arnold nang lapitan si Sharina na nakaupo sa sofa, na nasa isang sulok ng silid na kinaroroonan nila. Thanks. Inabot nito ang tubig na hawak niya. Hindi pa nakaligtas kay Arnold ang panginginig ng mga kamay nito. You have to tell your mom to rest. Baka mamaya siya naman ang magkasakit. Ikaw rin, di ka pwedeng mapagod dahil buntis ka. Nilingon ni Sharina ang ina na hindi umaalis sa tabi ng ama nito. Hindi iiwan ni mommy si daddy hanggat hindi ito nagigising. Wika nito kasabay ng pagbuntong hininga. It's my fault. Dagdag nito sabay hikdi. Agad naman niya itong niyakap at masuyong hinaplos ang likuran. It's not your fault. Walang may kasalanan sa nangyari. Pero alam ko na high blood si daddy.
Hindi ko na dapat siya pinatulan kanina. Patuloy si Sharina sa paghikbi. Shh! Stop blaming yourself. Hindi yan makakatulong sa kalagayan ng ama mo ngayon. Hindi ito sumagot. Nanatili lang ito sa tahimik nitong pag-iyak sa balikat niya. Napabuntong hininga siya. Akala ni Arnold magiging maayos ng lahat. Akala niya kapag sinagot na siya ni Sharina, tuluyan na silang niligaya. Pero hindi pa pala. May mga bagay pa rin talaga na susubok sa pagmamahalan nila. Mga pangyayari na susubukan ng tatag nila. At iyon ang dapat nilang malagpasan. Lalo na at kasisimula pa lamang nila. May 2 araw na ang lumipas pero hindi pa rin nagigising ang ama ni Sharina. Hindi naman niya iniiwan ang babae at ina nito. Palagi lang siyang naroon, nakaalalay sa mga ito sa lahat ng sandali. Tama ang naging obserbasyon niya. Nagkaroon nga ng heart attack si Mr. Punzalan. Ang sabi ng mga doktor, maigi raw at nadala ito kaagad sa ospital. Dahil agad itong nabigyan ng lunas kaya hindi na lumala pa ang sitwasyon nito. Ang hinihintay na lang nila ay magising ang may edad na lalaki para makapagsagawa muli ng pagsusuri dito. Si Arnold ang lagi naiiwan sa ospital dahil ayaw niyang napupuyat si Sharina. Naipaalam na rin niya sa mommy at daddy niya ang mga nangyari. Kahapon ay dumalaw na rin ang mga ito kay Mr. Punzalan at nakilala na rin ang mga ito at ni Angela si Sharina na buong pusong winelcome sa pamilya nila hindi pa man sila kasal ng nobya. You're lucky, sir. You're lucky to have a family like them. At gusto kong magkaroon din ako ng pamilyang kagaya ng sa inyo. Gusto kong mapabilang sa pamilya ninyo. Yun ay kung pahihintulutan niyo lang naman ako. Kausap ni Arnold sa wala pa ring malay na ama ni Sharina. Nakaupo siya sa upuan sa tabi ng kinahihigaan nito. Alam ko kung bakit yun nasabi mga bagay na yun sa amin ni Sharina. Nauunawaan kong pinoprotektahan niyo lamang siya. Ganoon naman talaga ang mapagmahal na ama. Hindi niyo gugustuhin masaktan ng anak niyo. At sa bagay na yun ko kayo hinahangaan. Wala nang question sa parting yun ng pagkatao niyo. Siguro nasobrahan lang. Pero gaya na rin ng sinabi ko, hindi ko isusukong anak niyong basta-basta. Hindi ko kayo susukuan. Kung kailangang araw-araw akong lumuhod sa harapan niyo, gagawin ko. Maging karapat-dapat lang ako sa paningin niyo. Ang ingay mo, Baltazar. Pabulong na sagot ng may edad na lalaki na ikinagulat ni Arnold. Bigla siyang napatayo sa kinauupuan. Gising na kayo? Tumango ang may edad na lalaki na unti-unting iminumulat ang mga mata. Siguraduhin mo lang na pakakasalan mo ang anak ko. Wika nito na halatang mahina pa rin. Hayop ka. Binuntis mo na pala ang anak ko. Ano pang magagawa ko? Ang plano kong paghiwalayin kayo lalo ng napornada. Ito lang ang sasabihin ko. Sa oras na hindi mo inalagaan ang anak at apo ko, malilintikan ka sa akin. Napangiti siya. Yun naman ho talaga ang bala ko. Papakasalan ko talaga si Sharina at aalagaan ko sila na baby habang buhay. Good. Now call them. Gusto kong ikaw mismo magsabi sa mag-ina ko ng magandang balita. Yes, sir. Pero bago niya tawagan si Sharina, inuna muna niyang pindutin ang emergency button. Kaagad naman dumating ang doktor ni Mr. Punzalan at inasikaso ito. Nang tawagan niya si Sharina, hindi pa rin pala nakakaalis ang mga ito sa ospital. Kaya naman dali-dali ang mga itong bumalik sa silid ng ama. Dad! Fernando! Humahangos na wika ng 2 babae. Mabilis na lumapit ang mga ito sa Ginoo. Hinayaan naman ni Arnold na makapag-usap ang mga ito. I'm sorry, Dad. I'm so sorry. Paulit-ulit na hingi ng tawad ni Sharina sa ama nito. Shh! Wala kang dapat na ihingi ng tawad, Iha. Dahil ako dapat ang gumagawa niyon sa inyo ni Arnold. Nilingon siya ni Mr. Punzalan. Hindi ko pa nasasabi. But I'm sincerely sorry for what I've said, anak. Sa'yo rin, Arnold. I'm sorry. And to my apo. I'm sorry, apo. Lolo is getting OA sometimes. Sabay haplos nito sa tiyan ni Sharina. Wala ho yun. Kalimutan na natin ang bagay na yun. Sabi naman ni Arnold. That is the reason why I really like him, Iha. Arnold is such a good man. Wala nang duda na nasa mabuti kang kamay at angkan. Kaya hindi na ako hahadlang pa sa pag-iibigan yung dalawa. Wika ni Mr. Punzalan na kay Sharina nakatingin. Lakip sa mga labi nito ang isang matamis na ngiti. Nako, Fernando, tigilan mo na nga yung pangingialam sa buhay ng mga anak natin. Ako nang makakalaban mo sa susunod. Hirit naman ang ina ni Sharina. Arnold, iho,
Ipatawag mo mga pamilya mo at sabihin mo anumang oras ay pwede na kayong mamanhikan. Hayaan natin yang si Fernandong OA at kontrabida. Yes po, Mrs. Punsalan. They're ready anytime. Mahal naman. Huwag naman ganun. Promise, ito na ang last. Singit ng Ginoo at pakiusap sa misis nito. Siguraduhin mo lang, Fernando ha, dahil wala kang malalambing sa gabi kapag umulit ka pa. Nagkatawanan sila sa tinurang iyon ng Mrs. Punsalan. Natigil din yon nang biglang bumukas ang pintuan ng silid nito at pumasok ang isa pang babae na mas bata kay Sharina. Dad, what happened? Ayos ka na ba? Agad nitong niyakap ang nagulat na si Mr. Punsalan. She's my baby sister. Bulong ni Sharina sa kanya nang mapansin nito ang pagtataka sa kanyang muka. Oh God, Chantal, I'm so sorry, Iha. Sorry kung masyado kong napanghimasukan ng buhay mo. Basag ang tinig na wika ng may edad na lalaki. Binigyan nila ni Sharina ng pagkakataon na makapag-usap ang kapatid at ama nito. Lumabas sila at naupo sa waiting area. 2 buwan nang hindi umuwi sa bahay si Chantal. Siya ang dahilan kung bakit ako umalis ng bansa. Basag ni Sharina sa katahimikan nila. May pagkamanipulative talaga si Dad at hindi ko naman alam na may problema na pala ang kapatid ko. Akala ko ayos pa rin ang lahat. Hanggang sa ayun. Umalis nga siya. Patuloy nito. Kaya ba kayo nagkakilala ni George? Hindi na niya napigilang itanong. Napalingon ito sa kanya. Nangungunot ang noo. Paano mo nakilala si George? He's my best friend. Siya yung tinutukoy ko na kasama ko noon sa barko. Really? Hindi niya nabanggit na may best friend siya. Nagkakilala kami ni George habang hinahanap ko si Chantal. Namamasyal noon si George. Siyempre, same Pinoy, kaya mabilis kaming nagkasundo. He became a friend of mine. Napatango siya. Ngayon, malinaw na sa kanyang lahat. Magkaibigan lang ang dalawa. Walang namagitan sa mga ito. Wait, Arnold. Paano mo nalamang magkakilala kami ni George? Naikwento niya ba ako sa'yo? Umiling siya. Pinusundan kita sa private investigator ko nang malaman kong umalis ka ng bansa. Di ba sabi ko sa'yo pinahanap kita? Because I was so desperate to find you. Pag-amin ni Arnold. Pero bakit hindi mo ako sinundan? That's because of George. Akala ko may relasyon kayong dalawa. Napailing ito sabay tawa. Pareho pala tayo. Parehong nahulog sa patibong ng maling akala. Well, naayos na naman natin ang mga misunderstanding natin. Kaya nga naririto na tayo ngayong dalawa. Niyakap niya ang nobya. I love you, Sharina. I love you and our baby. I love you too. Tugon nito. Mula ng araw na yon, mas lalo pang tumibay ang pagmamahalan nila ni Sharina. Naging maayos na rin ang relasyon ng ama at kapatid nito. Tanggap na rin siya ni Mr. Punsalan. Kaya naman, napagpasyahan niyang alokin ng kasal si Sharina. Nang malakas na ang ama ni Sharina, muling nagkayayaan ng magkakaibigan na mag-cruise. Pinayagan naman siya ni Arnold dahil 2 days lang naman at puro sila babae. Isa pa ay maliit pa ang tiyan niya kaya pinayagan din siya ng doktor na mag-cruise. Pero katakot-takot na bilin ang sinabi ni Arnold bago siya pinayagan. Hoy girl, bilisan mo kaya dyan. Baka mamaya niyan hindi natin maabutan ng barko. Nagmamadaling sabi ni Alma kay Sharina. Ito na nga nagmamadali na. Mataray niyang wika sa kaibigan. Hay nako, para kang pagong kong kumilos. Ayan na naman ang bibig mo. Gusto mong ihulog kita sa dagat? Kita mong buntis Ngumiti sa kanya si Alma. Pilit nga lang. Ito naman, hindi na mabiro. Sige na, bilisan mo na. Ilang sandali pa, naroon na sila sa loob ng barko. Dire-diretso sa roof deck. Ano bang gagawin natin dito? Hindi ba dapat sa cabin natin tayo tumuloy? Subalit nagdaka si Sharina nang mawala si Alma sa tabi niya. Alma, Hindi na naituloy ni Sharina ang sasabihin nang sa paglingon niya sa unahan ay si Arnold ang nabungaran niya. May 3 dipa mula sa kanyang kinatatayuan ang layo nito. Nakangiti ito habang may hawak na bulaklak. Sunod-sunod siyang napalunok nang humakbang ito palapit sa kanya at tumigil sa tapat niya. Babe, what are you doing here? Di ba girls cruise only to? Ngumiti lang si Arnold. Hinawakan nito ang kanyang kanang palad at saka lumuhod. Sharina Punsalan, gusto ko lang sabihin sa'yo na mahal kita. At hindi ko nahahayaang mawalay ka pa sa tabi ko kahit isang saglit. Kaya ngayon, gusto ko malaman kung handa ka na bang maging kapitan ng buhay ko. Will you be the captain of my life until forever?
Madamdaming tanong ni Arnold sa kanya. Napaluha siya sa narinig. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong to, kaya aarte pa ba siya? Oo, Arnold. I'm willing to be the captain of your life. Pangako, mamahalin kita habang buhay. Kayo ni Bibi. Sa sinabi niya ay mabilis na tumayo si Arnold at sinial siya ng halik. Kasabay ng pagliwanag ng kalangitan. It was a beautiful firework display. At wala nang masihigit pa sa kasiyahang nadarama niya sa mga sandaling yon. Wala na, at si Arnold lang ang makapagpapadama niyon sa kanya. Nagulat si Sharina nang may tumapik sa kanyang braso. Pagtingin niya sa kanyang tabi ay naroon na lahat ng mga mahal nila sa buhay. Lakip sa mga mukha ang hindi maipintang kasiyahan. Halos maiyak siyang muli sa mga oras na yon. Hindi niya alam na pinagplanuhan talaga ni Arnold ang cruise na yon. It was such a magical evening for them that she will remember for the rest of her life. I love you, and thank you for making me happy, babe. Bulong niya kay Arnold. You don't have to thank me, dahil gagawin ko lahat para lamang mapasaya ka at ang magiging anak natin. At muli siyang ginawaran nito ng halik sa mga labi. Makalipas ang 2 buwan ay ikinasal din sila, hanggang sa isinilang na rin ni Sharina ang panganay nila. Babe, dinner is ready. Nawag ni Arnold sa asawa nang puntahan ito sa kanilang silid. Babe, nasan ka? Hinanap niya kung nasan ng asawa pero hindi niya ito matagpuan. Lumabas siya ng kanyang silid. Napailing na lang siya nang matanto kung nasaan ito. Babe, mahinang tawag niya nang itulak ang nakabukas na pinto ng nursery. Shh! Saway sa kanya ni Sharina habang ipinaghihele ang anak nila. Tumango naman siya at nakangiting lumapit sa kanyang mag-ina. Beautiful. Mahinang wika niya habang nakatitig sa kanilang anak na babae. They named her Emerald. Sa kasalukuyan ay 10 months old na ito. Yes, she is. Dahan-dahang ibinaba ni Sharina ang anak nila sa kuna nito. Niyakap naman niya ang asawa mula sa likuran at sabay nilang pinagmasdan ang mahimbing na anghel ng pamilya nila. Thank you for making my life complete. I love you so much, my Sharina. And I love you too. Napangiti siya nang may isang alaalang pumasok sa kanyang isipan. Alam mo bang akong aksidenteng nakasanggi sa puwet mo noon sa pila sa barko, babe? Pilyo niyang kwento. Natigilan ng misis niya. Pagkaway nilingon siya. Ikaw? Yes, I am. Ang lambot pala ng puwet mo. Ang hot ng encounter natin, no? Nagulat si Arnold nang bigla siya nitong hampasin sa balikat. Oh, masakit yun ah. Ikaw nga dinakma mo ang T-bird ko eh. Loko ka kasi. Sa kahoy, lasing ako noon. Ano ka ba? But that was an accident. Depensa niya. Tinalikuran siya ni Sharina. Ewan ko sa'yo. Napailing na lang si Arnold. Pinagsisisihan niyang sinabi pa niya yun sa asawa. Sorry na. Paglalambing niya rito. Inirapan siya nito. Diyan ka na nga. Hahakbang na sana ito paalis nang bigla itong mapasapo sa bibig. Ilang beses itong naduwal. Hey, ayos ka lang? Subalit hindi na nakasagot pa si Sharina. Patakbo itong nagtungo sa banyo. Kasunod siya at doon nagduduwal. Babe, what's happening? Anong masakit sa'yo? Inabutan ni Arnold ng tisyo ang asawa habang hinahagod ng likuran nito. May masama ka bang nakain kanina? Umiling to. No, it's not. I think I'm pregnant. Natigilan si Arnold. Matagal na tinitigan ng asawa. Really? Tumango si Sharina, nakangiti. Nagiging tatay ka na ulit. Oh God. Agad na niyakap ni Arnold ang asawa. Thank you, babe. I love you. I love you too. Wait, ibabalita ko agad kay Daddy at kay Daddy Fernando na naka 3 points ulit ako. Loko ka. Wag na. Aasarin ka lang nila. Biruin mo 10 months pa lang si Emerald na sundan agad natin. Walang masama, wife. Maganda naman ang lahi natin kaya paramihin pa natin. Pinagkukurot ni Sharina sa tagiliran ng mister. Palagi nilang napapagkwentuhan ng encounter nila noon sa barko. Noon akala ni Sharina ay hindi na niya mararanasan na mahalin ng isang lalaki. Akala niya ay kamalian na ibinigay niya ang sarili kay Arnold. Pero yun pala ang tulay para magkaroon sila ng kontento at masayang pamilya. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love.
Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.